ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa buhay natin ay dumadaan tayo sa mga pagkakataong nagiging insecure tayo sa ating itsura. Pero may mga tao na mas higit pa sa pisikal na anyo ang nakikita. Ikaw, kabarangay, ano ang unang bagay na tinitignan mo sa isang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Helga, isang hopeless romantic. O yung taong mahilig sa mga love stories at palaging nangangarap na magkaroon ng jowa. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS dahil mahilig po akong makinig ng mga love stories. Palagi po akong kinikilig at nagiging dilulu ako tuwing naririnig ko ang mga kwento sa inyong programa. Kaya naman naisipan ko na siguro'y panahon na rin para i-share ko naman ang naging karanasan ko pagdating sa pag-ibig. Aaminin ko po na hindi ako kagandahan at ayon sa mga kakilala ko ay kakaiba daw yung mukha ko. At malamang yon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Sa totoo lang ay sobrang naiinggit ako sa mga kaklase ko na sina Ethan at Ivy. Sigurado akong mag-a-agree lahat ng mga kaklase ko kapag sinabi kong si Ethan ang pinakagwapong lalaki sa school namin. At si Ivy naman ang pinakamaganda sa lahat ng babae. Pareho silang mistiso at mistisa at magkasintahan pa sila. Kung titignan mo silang dalawa ay masasabi mong match made in heaven talaga sila. Ang sweet nila sa isa't isa tapos ay pareho pa silang galing sa mayamang pamilya. Si Ivy palaging may bagong cellphone every year at si Ethan naman ay may sarili ng kotse. Kaya naman hindi ninyo ko masisisi kung bakit inggit na inggit ako sa kanila. Para bang nakuha na nila lahat ng bagay na gusto ko. Pero ang masaklap nga lang, kung gaano kaganda si Ivy ay ganon din naman kaitim yung budhi niya. Palagi niya akong inaasar at palagi niyang pinapaalala sa akin na pangit ako. Hindi ko nga maintindihan kung bakit niya pa pinaparamdam sa akin na pangit ako. Kasi nasa kanya na ang lahat, kayamanan, kagandahan at gwapong boyfriend. So bakit pa niya ako pag-aaksayahan ng oras, hindi ba? At tuwing kinukutsa ako ni Ivy ay mas nararamdaman ko na kakaiba nga ang itsura ko at pinaparamdam din sa akin ni Ivy na forever na akong magiging single, Papa Dudut. Talaga hindi ko sinasadya ng babangga ka. Pasensya ka na. Malabo na kasi yung mga mata ko at hindi pa ako nakakabili ng salamin. Napakamalas mo naman. Ang pangit-pangit mo na nga tapos mabubulag ka pa. Pasensya ka na talaga, hindi ko sinasadya. Sige, aalis na ako. Sandali lang, freak. Dito ka lang. Tutal binangga mo na rin naman ako. Mas lubos-lubusin ko na tong moment na to. Siya nga pala, ano yung bit-bit mo? Patingin ako ha. Ibalik mo na sa akin yan. Ano to? Pocketbook? Ang baduy naman. At talagang love story pa yung binabasa mo ha? As if naman magkakaroon ka ng love life. Alam ko naman na ayaw mo sa akin Ang totoo niyan, ni hindi ko nga alam kung anong ginawa ko sa'yo para pagtripan mo ko araw-araw. Pero nakikiusap ako sa'yo. Mag-iwasan na lang tayo. Ayoko ng gulo. Gusto mo malaman kung bakit kita pinagtitripan? Paano ba naman kasi? Ang pangit-pangit mo, girl. Mukha kang
hindi naliligo. Isa kang malaking eyesore. Oo, alam ko maganda ka. Pero hindi mo naman kailangang ipamukha sa akin na kakaiba ako. Whatever, freak. Ibalik mo na lang sa akin yung pocketbook ko para makauwi na ako. Sigurado akong hinihintay na ako ng mga magulang ko sa bahay. Ay, nagmamadali ka. Kakatapos lang ng klase natin, oh. Dito ka na muna. Tinapunan mo ng juice yung bag ko kahapon. Tapos nung nakaraang araw, tinali mo yung buhok ko sa armchair ko. Ano, hindi ka pa ba nakokontento dun? Kung ayaw mong kinukutsa ka, pues ayusin mo naman yung itsura mo. Ako tong nandidiri tuwing nakikita kita eh. Oh, hi, babe. Ba't mo kausap si Helga? Wala. Nabangga kasi ako ng freak na yan. Sinabi ko na naman sa'yo na hindi ko sinasadya, di ba? Ah, talaga ba? Teka lang. Etong nababagay sa pocketbook mo. Ivy, tigilan mo yan! Please! O ayan, binangga mo ako at pinunit ko na rin yung pocketbook mo. Amanos na tayo. Babe, bakit mo naman ginawa yun? Si Helga ang nauna. Binangga niya ako. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Pero wala ka pa rin karapatan na manira ng gamit ng ibang tao. Teka lang. Kailan ka pa naging kakampi ng freak na to? Wala akong kinakampihan. Doon lang ako sa tama. At isa pa, matagal ko nang napapansin na palagi mong inaasar tong si Helga. Pero wala ka narinig sa akin at nanahimik ako kasi mahal kita. Pero sumusobra ka na eh. Hindi na tama tong ginagawa mo. Wow, ang bait mo naman. Napakabusilak naman yung puso mo. Tsaka na lang tayo mag-usap kung hindi ka nakampi sa freak na to, okay? Makaalis na nga. Helga, ayos ka lang ba? Oo. Pero Ethan, bakit mo naman ginawa yun? Sigurado ako na mas magagalit lang si Ivy sa'yo. Ang totoo niyan, hindi ko na rin kasi matiis yung pang-aasar at panlalait niya sa'yo. Pasensya ka na kung wala akong nagawa noon ha. Nanahimik at nagsawalang kibo ako sa mga pinagagagawa ng girlfriend ko sa'yo noon. Kasi mahal ko siya. Pero huwag kang mag-alala kasi pagsasabihan ko yun. Sisiguraduhin ko na hindi ka na niya aapi-apihin, okay? Alam mo, akala ko tulad ka din ng girlfriend mo. Kasi hinahayaan mo lang siya noon na asarin ako. Pero nagkamali ako. Mabait ka rin naman pala. Ay, ang totoo niyan, matagal ko ng problema yung pagiging maldita ni Ivy. Kasi tuwing nagtatalo kami, hindi na siya nakikinig sa akin. Kasi akala niya siya palagi yung tama. Basta ayoko na ng gulo. Kaya please lang, pagsabihan mo siya na layuan na ako. Ganun din naman ako eh. Ayoko rin ng gulo. Huwag kang mag-alala. Kasi ako na mismo ang kakausap sa kanya, ha? Sige, salamat. Nga pala, pasensya ka na sa ginawa niya sa pocketbook mo. Sandali lang. Ano yan? Pera, para sa pocketbook mo na sinira ng girlfriend ko. Ano ka ba? Wag na. Mura lang naman yun eh. Hindi, tanggapin mo na yan. Sige na. Magtatampo ako kung hindi mo tatanggapin to. Sige na nga. Thank you dito ha. Aaminin ko na sobrang kinilig ako ng mga panahong yon. Parang bigla akong naging dilulo at naisip ko na baka si Ethan na yung Prince Charming na palagi kong nababasa sa mga pocketbook. Yung tipong feeling ko na ako yung bida na inaapi. At si Ethan yung lalaking magliligtas sa akin mula sa lahat ng mga pang-aasar ni Ivy. Pero papadudot, ayaw ko namang makasira ng relasyon at hindi ko talaga pinapangarap na maging kabit. Kaya unti-unti ko rin tinanggap na baka hanggang imagination na lamang ang sa amin ni Ethan. Aaminin ko na may crush ako sa kanya kasi sino ba naman ang hindi magkaka-crush sa isang gwapong lalaking katulad ni Ethan. Pero tulad nga ng sinabi ko, hanggang doon na lamang yon. Lumipas sa mga araw at mas lalo pang naging intense yung pang-aasar ni Ivy sa akin. Pero unti-unti ko ring napansin na tuwing naririnig ni Ethan na kinukutya ko ni Ivy ay sinasaway na niya ito. Pero aaminin ko po na kinikilig talaga ako tuwing ipinagtatanggol ako ni Ethan. Sabi ko nga sa sarili ko ay okay lang siguro kung patuloy akong aasarin ni Ivy kasi may Ethan na palagi nandyan para ipagtanggol ako.
Nung una akala ko talaga ay masaya yung ugali ni Ethan kasi dati tuwing kinukutya ako ni Ivy ay tahimik lamang siya. At parang wala siyang pakialam. Pero kinalaunan napansin ko na po na hindi na niya pinalalagpas ang pagmamaldita ng girlfriend niya. Tama nga siguro yung sinasabi nila na nagbabago talaga ang mga tao at siguro nga ay hindi na rin nakaligtas si Ethan sa kamalditahan ng girlfriend niyang si Ivy. Kaya siguro ay pinagtatanggol na niya ako. Kasi pati siya ay napuno na rin sa ugali ni Ivy at hindi na niya kayang manahimik na lamang. At mas lalo pang nakumpirma yung hinala ko na napuno na si Ethan kay Ivy kasi isang araw ay narinig namin ang mga kaklase ko na nagtatalo sina Ivy at Ethan sa labas ng classroom namin, Papa Dudut. Halika, dito tayo. Bilisan mo! Ano ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Ang dami nakakarinig sa'yo oh. Nakakayatong ginagawa mo, Ivy. At maya-maya lang darating na yung teacher natin. Wala akong pakialam. Ano pa bang gusto mong marinig sa akin, ha? Paano mo ipapaliwanag tong post mo sa Facebook, ha? Sino ba talaga yung babaeng yan? Sige, magsalita ka. Pwede ba? Naririndi na ako sa'yo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na kababata ko lang yan? Kababata? Hindi mo ako maluloko. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Akala mo ba hindi ko napapansin na ang dami mong kasamang lalaki tuwing nagpa-party ka sa labas? Pero ni minsan, wala ka narinig sa akin. Kasi hindi naman kasing dumi ng utak ko, yung utak mo. Huwag mong ibahin ang usapan, Ethan. Yung issue dito ay yung babae na kasama mo sa picture. Hindi ka naniniwala sa akin? E di message mo siya sa Facebook para matigil na yung kadududa mo sa akin. Anong akala mo sa akin, tanga? Sigurado kung binalaan mo na siya na magme-message ako sa kanya. Utang na loob! Pagod na ako! Saka napapagod ha? Sa akin? Oo! Pagod na ako sa'yo! At dyan sa pagsaselos mo! Palagi mo nalang pinagseselosan lahat ng babae na nakakasama ko! Natural! At isa pa, ang kitid ng utak mo! Hindi ka marunong makinig! Ikaw palagi yung tama, ikaw yung nasa katwiran. Pero paano naman ako, Ivy? Wala na ba akong karapatan na ipagtanggol yung sarili ko? Para saan pa? Para bigyan ka ng pagkakataon na magsinungaling ulit? So bakit mo pa ako kinakausap kung hindi ka rin naman pala maniniwala sa akin? Kasi alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Ayoko na, Ivy. Tapusin na natin tong relasyon na to habang hindi pa ako nababaliw. Nakikipaghiwalay ka sa akin? Hindi ako makakapayag. Wala kang karapatan para pagbawalan ako sa gusto kong mangyari. Ayusin na lang natin to. Sige na naman oh. Sorry na. Tapos ngayon magbabait-baitan ka? Hindi na ako magpapadala sa'yo. Palagi ka naman ganyan eh. Magsisimula ka ng gulo, hihingi ka ng tawad. Tapos babalik ka rin lang naman sa pagiging maldita mo. Sawang-sawa na ako sa relasyon na to. Hindi na kita maintindihan. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong tapusin yung relasyon natin. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para hiwalayan ka. Ayan, para magising ka sa katotohanan na ako lang ang babaeng nararapat para sa'yo. Ivy, Ethan, I'm sorry pero kanina pa kasi namin kayo naririnig dun sa classroom. Bumalik ka na nga dun sa loob, freak. Huwag kang intermitida. Hindi ka kasali sa usapang to. Pero sinasaktan mo na kasi si Ethan eh. So anong gusto mo? Ikaw yung saktan ko? Eh di sige. O eto. Aray! Ivy! Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Alam kong matagal ka ng maldita. Pero hindi ko lubos akalain na kaya mo rin palang manakit ng ibang tao. Hindi ko naman kasi siya sasaktan kung hindi dahil sa pang-e-epal niya eh. Hoy freak, umamin ka nga. May gusto ka ba sa boyfriend ko? Ano? Huwag ka nang magkaila. Akala mo ba hindi ko napapansin kung paano mo titigan yung boyfriend ko? Ang lagkit-lagkit, kasing lagkit niyang pagmumukha mo. Tama na yan, Ivy! Nagmamalasakit lang naman sa akin yung tao eh. At ikaw, umamin ka. May gusto ka na rin ba sa freak na to? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa kanya ng freak. Hindi na ako natutuwa sa'yo ha. Sige na Helga, bumalik ka na muna dun sa classroom. Hindi pa ako tapos sa babaeng yon. Tumigil ka na! Ayoko na!
Tapos na tayo! Hindi! Hindi! Akin ka lang, Ethan! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Babalik na ako sa loob. Naging usap-usapan sina Ivy at Ethan sa school noong araw na yon kasi marami kami ang nakarinig at nakakita sa pagtatalo at paghihiwalay nila sa labas ng classroom. At pagkatapos noon ay hindi na muling nagpansinan sina Ethan at Ivy sa school at palagi na nilang iniiwasan ang isa't isa. Napansin ko rin kung gaano kalungkot si Ethan noong naghiwalay sila ni Ivy. Sa bawat araw na lumilipas ay parang hindi niya pa rin matanggap na wala na sila. Pero si Ivy mukhang siya pa ang naka-move on kaagad. Simula kasi nung naghiwalay sila ay parang hindi siya naapektuhan. Laging may kasamang ibang lalaki si Ivy sa school namin. Nang mga panahong yun ay awang-awa ko kay Ethan at hindi niya deserve ang mga nangyayari sa kanya. At ako ang nasasaktan para sa kanya. Pero sa kabilang banda ay mas mainam na rin siguro yung nangyari. Kasi kung hindi naghiwalay sina Ethan at Ivy, sigurado ako na hanggang ngayon ay stress pa rin si Ethan sa relasyon nila. At yun ang huling bagay na kailangan niya. Lalo na't papalapit na yung final exam namin sa school. Malaki ang epekto nung exam na yon, papadudot sa grades namin, at alam kong hindi siya makakapag-focus sa mga studies niya kung patuloy siyang magiging distracted sa mga issue nila ni Ivy. At papadudot mas lalo akong kinilig nung nilapitan ako ni Ethan. Sinabi niya na gusto daw niyang magpatulong sa akin para doon sa final exam namin kasi matalino raw ako. Kilig na kilig po ang lola ninyo noong time na yon. Kasi parang naisip ko na eto na ba yon? Matutupad na sa wakas yung fantasy ko na makakatuluyan ko na ang crush ko. Posible kaya? Aaminin ko na kinilig talaga ako sa ideya na magkatuluyan kami ni Ethan. Pero syempre pinipigilan ko yung nararamdaman ko. Kasi kakahiwalay lang nila ni Ivy at iniisip ko na baka nagpapatulong lang talaga si Ethan sa akin sa mga studies niya. At yun lang yun at wala nang iba. Kasi sino ba namang tawang magkakagusto sa tulad ko na hindi naman kagandahan, hindi ba? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Totoo nga pala ang sinasabi nila, Papa Dudut, na walang imposible. Kasi habang tumatagal ay nahulog na yung loob namin ni Ethan sa isa't isa. Tuwing break at lunch ay palagi na kaming magkakasama. At habang tinutulungan ko siya sa mga studies niya ay mas lalo ko lang naramdaman yung spark sa pagitan namin. Yung tipong kahit gaano kasimple yung mga moments namin ay parang may something na special na nag-uugnay sa bawat moment na magkasama kami. At habang tumatagal, unti-unti na ring napapansin ni Ivy na palagi kaming magkasama ni Ethan na nag-aaral at tuwing nakikita niya kami ay iniirapan niya kami ng mata. Pero dinededma na lang namin siya. Makalipas ang ilang linggo ay hindi ko talaga inisip na darating yung araw na tatanungin ako ni Ethan kung gusto ko bang maging girlfriend niya. Para kung nasa isang teleserye ng mga panahong yon. Hindi ko talaga akalain na may gwapo pa pala na magkakagusto sa akin. Paulit-ulit na sinasabi ni Ethan na ako daw yung pinakamabait na babae na nakilala niya. At kabaliktaran daw ako ni Ivy. At hindi na raw nakakagulat na nahulog na ang loob niya sa akin. At syempre sino ba naman ako para tanggihan siya, hindi ba? Kaya napa-oo na rin ako at naging kami na nga ni Ethan, Papa Dudut. Parang ewan ko ba. Feeling ko talaga ay hindi pa rin totoo ang mga nangyayari. Kasi sino ang mag-aakala na yung isang ugly duckling na katulad ko nakakaiba ang itsura ay magkakaroon pa pala ng love life. Siguro ay nakita ni Ethan sa akin yung kagandahan ko na hindi nakikita ng karamihan. At eto ay yung kagandahan ng kalooban ko.
eto, next problem. Makinig ka. If a 3-pound pizza is sliced in half and each half is sliced into thirds, what is the weight of each of the slices? Pizza? Hindi tinitimbang yung pizza. Kinakain yan. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Sagutin mo na kasi. Tinuro ko na sa'yo ito kahapon, di ba? Tatapatin na kita ha. Gulong-gulo na yung isip ko eh. Ayoko talaga ng math. Pero wala tayong choice, Ethan. Kasi sigurado ako na ganitong questions yung lalabas sa papalapit na exam. Ay, sige na nga. Try kong sagutin. Ano ulit yung question? Eto. Asa na nga ba yun? Hoy, umamin nga kayong dalawa sa akin. Kayo na ba? Ivy, please. Huwag kang mag-eskandalo dito. May mas malaki pa bang eskandalo sa pakikipag-close mo sa babaeng yan? At ikaw, freak, masyado ka nang namimihasa sa boyfriend ko. Boyfriend? Hindi ba iniwalayan na kita? Ako ang magsasabi kung kailan tayo maghihiwalay, hindi ikaw. Ibang klase ka rin naman talaga. E panay na nga yung paglapit mo sa mga boys sa classroom eh. Hoy, narinig ko yon. Alam mo ikaw, kanina pa ako nang gigigil sa'yo. Manahimik ka. Kung hindi, papatulan na talaga kita. Tama na yan. Sige, subukan mo saktan si Helga. At ako na talaga ang makakalaban mo. Tatapatin na kita. Wala namang problema sa akin kung hihiwalayan mo ko eh. Pero bakit yung freak pa na yan? Napakasagwa naman ata tingnan na yung babaeng yan ang ipinalit mo sa akin. Siguro nga maganda at mayaman ka. Pero kung may isang bagay man na meron si Helga na wala ka, yun na yung magandang ugali. Maganda? May maganda pa pala sa freak na yan. At oo, inaamin ko. Kami na ni Helga. At wala ka nang magagawa dun. Sa yaman mong yan, siguro may pera ka naman para ipa-check up yung mata mo, di ba? Mukhang malabo na kasi eh. At sa yaman mong yan, sigurado ako na may pera ka rin para bumili ng ibang makakausap mo. Kulang ka rin sa pansin eh. Napag-aalataan ka na hindi ka mahal ng mga magulang mo. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Ivy, sumusobra ka na! Alam kong hindi ka sasaktan ni Ethan kasi malaki ang respeto niya sa mga babae. Pero ako, kayang-kaya kitang patulan. Sige, subukan mo lang. Ang kapal ng mukha mo para sagot-sagutin ako. Porket ba nakabingwit ka ng gwapong lalaki? Nagkakaganyan ka na? Umamin ka nga. Ginayuman mo ba yung boyfriend ko? Wala ka ng boyfriend dito. At mas lalong hindi ko ginayuma si Ethan. Hindi ko kasalanan kung ayaw sa'yo ni Ethan dahil napakasagwa ng ugali mo. Hayop ka! Aray! Bitiwan mo nga ako! Alam mo, ang ugali dapat binabagayan sa itsura. At sa mukha mong yan, hindi bagay sa iyo yung nagtataray. Mo na! Bitiwan mo na ako! Ivy! Manigas Helga! ka! Tama na yan! Ivy, umalis ka na dito. Dahil kung hindi, makakarating sa principal tong ginagawa mo ngayon. Sige, pagbibigyan ko kayo sa ngayon. Pero etong tatandaan nyo. Babalikan ko kayong dalawa. At gagawin kong impyerno ang mga buhay nyo. Helga, ayos ka lang? Oo. Salamat ha. Salamat saan? Salamat dahil pinagtanggol mo ko. Ano ka ba? Wala yun. Actually, dapat ako nga tong nagpapasalamat sa'yo eh. Bakit naman? Kasi tinutulungan mo ako mag-aral para sa papalapit na exam. Ang totoo niyan, ito yung first time na may tumulong sa akin. Bakit? Hindi ka ba tinutulungan ni Ivy na mag-aral nung kayo pa? Eto naman, parang di mo naman kilala si Ivy. Wala nang ibang inatupag yun kung hindi ang magpa-cute at mag-party tuwing weekend. Kung sa bagay, sa totoo lang naninibago pa rin ako. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa akin na boyfriend na kita. Hindi ka naman kasi mahirap mahalin eh. Sige, ipagpalagay na natin na mas maganda nga si Ivy. Pero yun lang naman ang lamang niya sa'yo. Sa ibang aspeto, di hamak na mas lamang ka sa kanya. Thank you, Ethan ah. Nga pala, huwag mo na akong tawaging Ethan. Ha? Bakit naman? Babe na lang. Seryoso ka? Oh, ba't gulat na gulat ka dyan? Since girlfriend na kita, natural lang na babe na yung tawagan natin sa isa't isa, di ba? Sige na nga. Babe. Papa Dudut, totoo ba to? Hindi pa rin ako makapaniwala na kami na talaga ni Ethan. Ang totoo nga niyan ay napapaisip ako kung niloloko lang ba ako ni Ethan o kaya naman ay isang malaking prank lamang ito.
Pero habang iniisip ko ay nare-realize ko na hindi naman siguro niya ipangangalandakan kay Ivy na girlfriend niya ako kung niloloko lamang niya ako, hindi ba? Sobrang saya ko noong araw na yon kasi sa unang pagkakataon ay naipagtanggol ko ang sarili ko kay Ivy. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at naramdaman ko noong araw na yon na kailangan ko na rin ipaglaban at ipagtanggol ang sarili ko laban kay Ivy. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung lakas ng loob ko noon. Pero siguro ay naging matapang ako kasi alam ko na hindi ako pababayaan ni Ethan. Kung may gawing man na hindi maganda si Ivy, alam kong nandyan siya para ipagtanggol ako anytime. At sobra din akong kinilig noong pinakiusapan ako ni Ethan na tawagin siyang babe. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ko o hindi, pero totoo po talaga nangyari yon. Yung mga salitang yon ay parang tumagos sa puso ko. At damang-dama ko pa hanggang ngayon yung kilig at saya noong sinabi ni Ethan sa akin yon. Para akong lumulutang sa ulap at doon ko napatunayan sa sarili ko na seryoso talaga si Ethan sa akin. At doon ko rin napagtanto at napatunayan na hindi ako lolokohin o paglalaruan ni Ethan. Pero syempre noong akala ko na magkakaroon kami ng happy ending ni Ethan ay nagkamali na naman ako. At tulad nga ng inaasahan ko ay hindi pa rin tumitigil si Ivy sa pangaasar niya sa akin. At mas lalo lang itong lumala noong nakumpirma niya na kami na nga ni Ethan. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang iwanan ni Ethan at ipagpalit sa isang katulad ko na kakaiba yung beauty. Pakiramdam ko ay sobrang nasaktan at natamaan yung ego at pride niya dahil iniwanan siya. Actually, Papa Dudut, medyo nakokonsensya nga rin ako noon kahit papaano dahil kawawa naman si Ivy. Pero tuwing nakikita ko si Ivy na nilalandi yung mga lalaki naming classmate ay mas lalo lamang akong napapanatag sa desisyon ko na makipagrelasyon kay Ethan. Pero isang araw habang inaayos ko yung buhok ko sa CR ng school namin, biglang pumasok si Ivy, Papa Dudut. Oh, hi freak! Andito ka pala? Kumusta na? Ivy nga pala. Gusto ko mag-sorry sa'yo. Ang totoo niyan, hindi naman kita gustong saktan nung araw na nagsabunutan tayo. Pero ikaw naman kasi, dapat hindi mo sinampal si Ethan. Minamanduhan mo ba ako? Hindi naman sa ganun, pero… Wala kang karapatan para sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Nung isang araw ang tapang-tapang mo. Tapos ngayon hihingi ka sa akin ng sorry? Nagpapatawa ka ba? Ayoko lang ng gulo, yun lang yun. Pwes, paano ko sabihin ko sa'yo na gusto ko ng gulo? May magagawa ka ba? Tigilan mo na ako, please lang. Pero sige, since madali naman akong kausap, makikipag-deal ako sa'yo. Titigilan na kita kung hihiwalayan mo si Ethan. Okay ba yun sa'yo? Ha? Seryoso ka? Oo, hiwalayan mo siya. At kapag ginawa mo yon, sige, pagbibigyan kita, hindi na kita guguluhin at hahayaan na kita maging freak hanggang sa makapagtapos tayo. Pero… So ano na, naghihintay ako ng sagot mo. Si Ethan na lang kausapin mo, wag ako. Ang sabihin mo, gustong-gusto mo na si Ethan, kaya hindi mo siya magawang iwanan. Oo, inaamin ko. Napamahal na ako sa kanya. At hindi ako makakapayag na sirain mo kami. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya kong ipaglaban ang mga taong mahal ko at mahal ako. Alam kong matagal mo ng crush ang boyfriend ko. At sa totoo lang, isa yun sa mga dahilan kung bakit noon pa man inis na ako sa'yo. Hindi ko ugali ang mga agaw ng jowa na may jowa. Sinong niloloko mo? At isa pa, sa tingin mo ba talaga magkakagusto si Ethan sa isang pangit na katulad mo? Girl, gumising ka nga. Masyado ka na atang delulu. Hindi naman kasi lahat ng tao
katulad mo na panlabas na anyo lang yung nakikita. Tignan mo, maganda ka nga pero nagawa ka pa ring iwanan ni Ethan dahil sa kagaspangan ng ugali mo. Ah, ganun ah. Halika dito. Aray! Anong gagawin mo sa akin, ha? Bitiwan mo ako! Ifa-flash ko tong mukha mo sa inidoro. Bitiwan mo ako! Ano ba? Aray! Itong napapagay sa mga pangit na katulad mo. Nasasaktan ako! Ano? Lulubayan mo ba si Ethan? Bitiwan mo O na ifa-flash ako! ko tong mukha mo sa inidoro? Tulungan niyo ako! Sagot! Tulong! Manahimik ka nga. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Sinabing bitiwan mo ako! Aray! I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Alam ko sinadya mo yun. Kunwari ka pang mabait, yun pala may tinatago ka ring sungay. Huwag mo akong itulad sa'yo. Kasi hindi ko magagawang manakit ang kapwa ko. At sa susunod na hawakan mo ko, magsusumbong na talaga ako. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi. Pinapangako ko na sa'yo yun. Pinalagpas ko lahat ng kamalditahan mo sa akin. Pero hindi na ngayon. Ito na yung huling beses na sasaktan mo pa ako. At etong pinapangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat para paghiwalayin kayo ni Ethan. Utang na loob, palayain mo na siya. Ayaw na nga sa iyo ng tao pero pilit mo pa rin na pinagsisiksikan yung sarili mo. Bla bla bla. Alis na ako. Baka mamaya mahuli pa ako sa klase ng dahil sa'yo. Ay wait, teka lang. Bago ako umalis, para sabihin ko lang sa'yo, kung siguro kasing pangit kita, magkukulong na lang ako sa bahay. At malamang, ipagdadasal ko rin araw-araw na sana hindi na lang ako pinanganak. Bye, freak! Simula ng araw na yon ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang saktan pa ako ni Ivy. Pwede ko pang palagpasin yung pangiinsulto niya sa akin hanggang sa magsawa siya, pero ibang usapan na yung pisikal niya na sinaktan ako. Siguro'y marami sa mga kabarangay natin ang hindi maniniwala na sinubukan akong ilublob ni Ivy sa inidoro. Kasi parang masyado yata itong OA para sa totoong buhay, pero ipinapangako ko sa inyo na talagang nangyari yon. Mabuti na lang at lumaban ako kaya hindi natuloy yung masama na balak ni Ivy sa akin. Hindi ko rin sinabi sa iba yung nangyari sa amin ni Ivy sa CR kasi ayokong lumaki pa yung gulo. Pero noong ininsulto at ginawang katatawanan ni Ivy ang mga magulang ko, naiyak na ako at hindi ko na talaga nakayanan. Kaya sinabi ko na kay Ethan ang lahat-lahat, pati na rin yung nangyari sa CR, at dahil doon ay dali-daling kinompronta ni Ethan si Ivy. Grabe, Papa Dudut. Hindi ko talaga lubos akalain na yung mga magaganda at mayamang babae pala ay may mga insecurities din. Akala kasi nila kaya nilang makuha ang lahat ng gusto nila, kaya tuwing hindi nila nakukuha yung gusto nila o hindi nasusunod yung mga plano nila ay parang nahihirapan silang tanggapin ito. Katulad na lamang noong hiniwalayan ni Ethan si Ivy. Lumipas sa mga araw at patuloy ko pa rin tinutulungan si Ethan sa mga studies namin, lalong-lalo na sa math. Kasi sa totoo lang ay mahina siya sa math at gusto ko na kahit papaano ay mag-improve siya. Sinabi nga ni Ethan sa akin na palaging line of 7 yung grades niya sa math. Kaya bilang girlfriend at study buddy niya ay pakiramdam ko na mga panahong yon na responsibilidad ko na siguraduhin na makapasa siya sa final exam at tataas yung grades niya. At napagtanto ko rin na eto na, Papa Dudut, yung pagkakataon para mapakita sa kanya na nandito lamang ako palagi para tulungan at suportahan siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. The following weekend ay niyaya ko ni Ethan na pumunta ng Tagaytay for 2 days. Sinundo niya ako sa bahay namin gamit ang kotse niya at sa totoo lang, nang mga panahong yon ay feeling ko talaga ay nag-level up na yung relationship namin. Wala na akong duda kay Ethan kasi hindi ko akalain na mag-e-effort siya para makapag-out of town kami. Dinala niya ako sa isang maliit na resort sa Tagaytay at sobrang saya namin ang mga panahon na yon.
Mas nakilala namin ang isa't isa at yun na siguro yung best bonding experience namin so far. Pagkatapos ng 2 araw, hinatid na niya ako pauwi. Ang masasabi ko lang talaga, yung 2-day stay namin sa Tagaytay, yun na yung highlight ng relationship namin. Lumipas ang ilang buwan at natapos din yung exam na matagal naming pinaghahandaan. At ilang linggo lang ay na-release na rin yung grades namin at sobrang saya ko, Papa Dudut. Ang laki ng nakuha ni Ethan na score at grades at pakiramdam ko ay lahat ng effort ko sa pagtuturo sa kanya ay nagbunga na rin. Nagpasalamat si Ethan sa akin at niyakap niya ako ng sobrang higpit. Pero isang araw, pagkatapos ng klase namin habang nag-aantay ako ng masasakyan pa uwi, bigla kong naramdaman na parang ang gaan-gaan ng bag ko. Tapos doon ko na napansin na naiwan ko pala yung tumbler ko sa classroom namin. Dali-dali akong bumalik sa CR ng school para kunin yung tumbler ko at noong nakabalik na ako sa classroom, may narinig at nakita ko habang sinisilip ko yung bintana. Dahan-dahan lang. Baka mamaya may makakita pa sa atin. Ano ka ba? Wala yan. Tsaka wala rin namang mga CCTV dito. Kaya safe tayo. Okay? Ba't di na lang kasi tayo mag-book ng motel? May pera naman tayo Ba't dito pa? Kumalma ka nga. Ayaw mo ba nito? Mas may thrill at mas exciting. I-double check mo muna yung mga bintana at pintuan. Bilis! Teka lang, paano yung teachers ha? Nasa faculty room lahat ng teachers. Nagmi-meeting. At huwag kang mag-alala. Kasi binayaran ko na yung guard para manahimik. Okay? Sige na nga. I love you, babe. I love you too. Nga pala babe, sorry nga pala kung nasaktan at nasampal kita nun ha. Ano ka ba? Wala yun. Actually, tama lang yung ginawa mo. Kasi mas nagmukha tayong convincing dahil dun sa ginawa mo. Pero in fairness sa'yo, ang galing mo umacting ha. At dinala mo pa talaga siya sa Tagaytay. Hoy, pero umamin ka. May nangyari ba sa inyo doon? Ano ba, babe? Nagawa ko lang naman yun kasi papalapit na yung exams natin noon. Alam mo na, kinailangan ko magpa-good shot sa kanya. So, kailan kayo bibili ng bagong kotse ng parents mo? Next week na raw. At huwag kang mag-alala. Kasi once na nakuha ko na yung kotse, ikaw ang unang isasakay ko. Promise mo yan Aba, syempre naman. Gusto mo ba si Elga yung unang isasakay ko? Kinikilabutan talaga ako tuwing naalala ko yung mukha ng babaeng yun. Ang sama ng itsura. Mukhang tabla na tinubuan ng muka. Mismo. My goodness. As if naman papatulan mo yung mukhang yun. Mabuti na lang talaga at napaniwala mo siya na wala na tayo. Effective yung ginawa mong kunwari na babaliw kang makipagbalikan sa akin. Huwag na nga natin pag-usapan ng babaeng yun. Kadiri, nawawalan lang ako ng gana Sorry na. Anyway, saan na nga ba tayo ulit? Ipapaalala ko sa'yo. Sa susunod na gagawa kayo ng kalokohan, siguraduhin yung hindi kayo nasisilip sa bintana. Helga! Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano yung ipapaliwanag mo? Na hindi naman pala talaga kayo naghiwalay ni Ivy? Na niloloko mo lang pala ako? Hoy freak, ang arte-arte mo naman, hindi bagay sa'yo. At ikaw, matagal mo na palang alam na niloloko lang ako ng lalaking to? Aba syempre, pinatulan ka lang naman ni Ethan kasi nangako yung parents niya na bibilhan siya ng bagong kotse pag nag-improve yung grades niya. OMG, wait. Oh my goodness, akala mo talaga mamahalin ka ni Ethan maging sino ka man? Delulu ka nga talaga. Ang sasama niyo. At ikaw, Ethan, kung kailangan mo lang pala ng tutulong sa'yo sa mga studies mo, bakit kailangan mo pang paglaruan yung feelings ko? I'm sorry, pero willing akong gawin ang lahat para sa bagong kotse.
At tigilan mo na nga yung pagdadrama mo dyan. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil hindi ko na pinagawa sa'yo yung mga assignment at schoolworks natin. Ang kapal ng mukha mo! Akala ko mabait ka! Yung pala kasing sama mo rin pala tong girlfriend mo! At akala ko matalino ka, pero nagkamali ako. Hindi ka lang pala bobo. Ubod ka pa ng tanga. Ang tagal na nating magkaaway. Pero hindi mo man lang natunugan na nilalansi ka na pala namin. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa mga tulad mong pangit at kakaibang beauty. Walang hiya ka! Pagbabayarin kita! Sige Helga, subukan mo saktan si Ivy. At hindi lang yung pagtulak ko sa'yo ang aabutin mo. Pinapangako ko na pagbabayaran niyo yung kawalang hiya na ginawa niyo sa akin! Anong gagawin mo? Magsusumbong ka? As if naman may maniniwala sa'yo. At isa pa, wala kang pruweba. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kami ganun kasama gaya ng iniisip mo eh. Sisiguraduhin ko na isasakay ka namin ni Ethan sa bago niyang kotse next week. Susunduin ka namin sa bahay mo. And don't be late ha, kasi ready na yung trunk ng sasakyan para sa'yo. Wala kayong kasing sama! Sisiguraduhin ko nakakarmahin kayo sa ginawa niyo sa akin! Ay nako, bahala ka na nga dyan. Halika na nga babe, sa motel na lang natin ituloy ito. Pambihira naman oh. Ilang linggo kong pinagplanuhan to eh. Hayaan mo na. Nga pala freak, sa'yo ata tong tumbler na to. Nakita ko na nakapatong sa armchair mo eh. Okay yan, pulutin mo na lang, okay? Babu! Papadudot yun na po siguro ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Yung ginamit lamang ako ng lalaking akala ko pa naman magmamahal sa akin sa kabila ng itsura ko. Kung pwede ko lang po sana silang isumpa noong araw na yon ay malamang ay ginawa ko na. At kung mangkukulam lang po ako, sigurado ako na kinulam ko na po sila. Pero mabuti na lamang po at hindi ko sinabi sa kanila na palihim kong na-videohan ang lahat ng mga pinagagawa nila sa classroom bago ko sila kinumpronta. Habang binivideo ko po sila ay halos punitin ang dibdib ko sa sakit. Habang pinakikinggan ko ang lahat ng kasinungalingan at pangiinsulto nila. Pero alam ko na ang video na yon ang magiging ebidensya ko laban sa kanila. Kaya nagawa ko pa rin manahimik at magtago bago ko sila sugurin noong araw na yon. Kinabukasan ay hindi na po ako nagpaligoy-ligoy. Pumunta ako kaagad sa principal's office at ipinakita ko sa principal yung video na nakunan ko. Long story short, parehong na-expel sina Ivy at Ethan at pinatawag din ang kanilang mga magulang sa loob ng principal's office. Aaminin ko po na sobrang saya ko noong narinig ko na na-expel sina Ivy at Ethan. Kasi akala ko suspension lang ang aabuti nila. Pero noong malaman kong na-expel sila ay talagang naisip ko na deserve nila ang mga nangyari sa kanila. Nung araw na parehong na-expel sina Ethan at Ivy, wala na sana talaga akong balak na kausapin sila. Gusto ko na lang sanang mag-move on sa lahat ng mga nangyari. At alam ko na makaka-move on lamang ako kung hindi ko na sila makikita pa. Pero kahit anong iwas ko ay hindi pa rin po ito tumalab. Kasi noong pupunta na sana ako sa cafeteria para mag-lunch, nakita ko sina Ivy at Ethan sa labas ng principal's office. Papadudot. Wisit! Sigurado ako na paghihigpitan na ako ni na mommy and daddy pagkatapos ng araw na to. Ay, so paano na yung bagong kotse na pinangako sa'yo ng parents mo? Wala na. At ang mas masaklap pa dyan, babawi na rin nila yung kotse na gamit ko ngayon. Seryoso ka? Hoy Helga, anong tinitingin-tingin mo dyan ha? Wala. Pupunta na ako ng cafeteria. Magla-lunch na ako. Kapal ng mukha mong umasta na parang wala kang ginawang kasalanan. May pinakita sa amin na video yung principal. Walang hiya ka. Patago mo pala kaming kinukunan ng video ni Ethan nung nasa classroom kami. Dapat binasag ko na rin yung cellphone mo nung araw na yun eh. Alam mo Helga,
Hindi mo naman kinailangan mamboso eh. Kung gusto mong sumali sa amin, sana nagsabi ka na lang. Pagbibigyan naman kita eh. Palalagpasin ko yung sinabi mo. Since alam kong last din yun ng dalawa sa school na to. Alam mo, kanina pa ako gigil na saktan ka. Sige, subukan mo. Baka nakakalimutan mo na nasa tapat tayo ng principal's office. Kung nasa labas lang tayo ng school, malamang kanina pa kita sinabunutan at nilampaso sa sahig eh. Ano pa ba ang gusto mo ha? Pareho na kaming na-expel ni Ivy at hindi na rin ako mabibilan ng bagong kotse. Ano? Hindi pa ba sapat sa'yo yun? Bakit pakiramdam ko? Gusto mo pa rin ipamukha sa amin na naisahan mo kami? Kung tutuusin ako tong naisahan nyo, binalik ko lang sa inyo lahat ng mga panloloko at kasinungalingan nyo sa akin. At isa pa, wag na wag nyo akong sisisihin. Kasi sa inyo nagsimula yung kaguluhan na to, tinapos ko lang. Kung anong ikinapangit ng mukha mo, hindi nang ikinapangit ang ugali mo. Ha? Sinong pangit? Teka lang, sigurado ka ba na hindi ka nakaharap sa salamin? Ang kapal ng mukha mo para tawagin akong pangit. Since expelled naman na ako, mas mabuti pang sampalin na lang kita. Wag! Nasa loob pa ng principal's office yung mga magulang natin. Ayoko nang mapatrouble sa mga magulang ko. Tama yan, Ethan. Itali mo na rin kaya ang babaeng yan. Mukhang mangangagat na kasi. Pero ingat ka, baka mahawaan ka ng rabies. Alam mo ikaw, matapang ka lang kasi parehong nasa loob ng principal's office ang mga magulang namin ni Ethan. Tama! And since may expel ka na rin naman, may ipapabaon ako sa'yo. Heto! Aray! Para yan sa mga panahong tiniis at pinalampas ko yung pang-aapi, panlalait at pamamahiya mo sa akin. Helga, sumusobra ka na! Yan! Aray! Walang iya ka! Para yan sa panluloko at panlilinlang mo sa akin. Ang babaw-babaw mo, Ethan. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo pa ang lahat ng yun para lang sa bagong kotse. Alam mo, pareho kayo nakakatakot ni Ivy. Kasi ang galing niyo magsinungaling at magpanggap. Sana lang talaga hindi kayo singilin ng karma sa mga ginawa niyo sa akin nun. Sandali lang. May mas nakakatakot pa pala dyan sa itsura mo. Meron. Yung insecurity mo, yan ang mas nakakatakot. Kasi tignan mo naman, nasa iyo na ang lahat. Maganda ka at mayaman. Pero hindi mo pa rin magawa maging masaya. Sumasaya ka lang tuwing may nilalait at inaapakan kang tao. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Black sheep ka ba ng pamilya niyo? Kaya ka ba nagkakaganyan kasi ni minsan hindi ka minahal at pinagtiyagaan ng mga magulang mo? Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. At kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, hindi yan sapat na dahilan para manakit at manloko ka ng kapwa mo. Tapos ngayon iiyak-iyak ka. Ha? Akala ko ba matapang at matari ka? Helga, please! Hindi mo ba nakikita na sising-sisi na yung girlfriend ko sa ginawa niya sa'yo? Oh, sising-sisi? Teka lang naman. Parang wala naman ako narinig ni isang sorry na lumabas sa bibig niya. Napakamanhid mo naman. Kita mo naman na umiiyak na yung tao. Oh. Sa ginagawa niyang pag-iyak ngayon, mas lalo lang niyang pinapatunayan na hindi lahat ng umiiyak ay totoong biktima. At ginagawa niya lang yan para magmukha siyang kawawa. Helga, parang awa mo na. Kalimutan na natin lahat ng nangyari. Nakikiusap ako sa'yo. Pumasok ka sa loob ng principal's office at sabihin mong edited lang yung video na pinakita mo sa kanila. Wow, ang galing mo, Ethan. Hanggang sa huling pagkakataon, manggagamit ka pa rin. Pabayaan mo na nga siya. Wala ka nang mahihita sa babaeng yan. Kung pinabayaan niyo lang sana ako noon pa lang, malamang hindi nangyayari sa inyo ang lahat ng to ngayon. Aaminin ko po na medyo sumama yung ugali ko noong araw na yon at talagang naramdaman ko na naisahan ko sila. Pero hindi nyo naman siguro ako masisisi, Papa Dudut. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na makita yung taong ginawang ka ng mali na nakakarma na sa mismong harapan mo. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman ko sa isang teacher namin na si Ivy at Ethan ay nagtanan at hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Ipagdadasal ko na lang po na sana'y makapagtapos sila in the future. Dahil oo, pwede kang magmula sa mayamang pamilya pero walang makakapantay sa yaman ng edukasyon. Anyway, habang sinusulat ko po ito ay aaminin ko na nasasaktan pa rin ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Kasi akala ko ay makakahanap na ako ng tunay na pagmamahal sa lalaking matagal ko nang hinahangaan.
Iniisip ko na siya na ang magpaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako bilang tao. Tinanggap ko siya ng buong buo at nagtiwala ako. Ngunit sa huli natutunan ko na hindi pala siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ginamit lang pala niya ako at sa huli na-realize ko ang lahat ng nangyari sa amin ay isang malaking kasinungalingan lamang. Ang natutunan ko po sa lahat ng nangyari sa akin ay huwag magpadala sa mga matatamis na salita at huwag basta-bastang magtiwala agad. At habang tumatagal ay mas lalo kong natututunan kung paano pahalagahan ang sarili ko. At sa huli natutunan ko rin na ang pinakamahalagang relasyon ay hindi ang ugnayan ko sa ibang tao, kundi ang relasyon ko sa sarili ko. Ang pagmamahal na ibinibigay ko sa aking sarili ang magsisilbing gabay ko para makalaya sa maling tao. Maraming salamat po Papa Dudut at binigyan ninyo ako ng pagkakataon para ma-share ko sa inyo ang aking tragic na love story. At sa kabila ng mga nangyari sa akin ay makakaasa kayo na patuloy akong makikinig sa mga love stories ng Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Helga. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Matapos makipaghiwalay sa kanyang boyfriend ay nanatiling magkaibigan ang letter sender nating si Georgette at ang kanyang ex-boyfriend na si Lino. Sa pamamagitan nito ay mas nakilala pa ni Georgette ang kanyang ex, pero hanggang saan kaya aabot ang samahan nilang ito kung ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay hindi pa rin maayos-ayos. Mahaharap pa ba nila Lino ang problemang ito o tuluyan na kayang mawala ang pagmamahal ni Georgette para sa kanyang dating nobyo? Yan ang dapat nating abangan ngayong araw dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ang mahirap sa isang relasyong nagtapos na ay kapag nananatili pa rin ang pagmamahal mo sa taong binigyan mo ng pagkakataong pumasok sa iyong puso. Uulitin ko po para sa mga hindi pa nakakaalam. Georgette na lang ang itawag ninyo sa akin. At sa nauna ko pong sulat sa inyo ay naikwento ko kung paano ko nakilala ang ex-boyfriend kong si Lino sa pamamagitan ng kaibigan kong si Tati. Perfect boyfriend na sanang may tuturing si Lino kung hindi lang dahil sa dala-dala nitong family issues na siyang unti-unting sumira sa pagsasama naming dalawa. Para itong anay na sinira ang matibay naming relasyon. Sa huli pagkatapos ng halos 9 na buwang pagsasama, mas pinaboran ko ang peace of mind ko at nakipaghiwalay ako kay Lino kahit na alam ko sa sarili kong siya pa rin talaga ang itinitibok ng puso ko. Pagkatapos ng breakup ay nag-delete agad si Lino ng social media. After all, ako ang dahilan kung bakit nagdesisyon siya na gumawa ng mga account. Pero dahil wala na kami ay wala na rin siyang rason para gumamit ng SOCMED. At kahit nasaktan ay never akong nag-vent o nagpasaring sa Facebook, kaya naman hindi aware ang pamilya at mga kaibigan namin sa nangyari. Since si Tate ang nagreto kay Lino sa akin, natural lang na siya ang unang makaalam sa nangyaring hiwalayan. Uy, saan mo nakuha yung sandwich? Wala namang ganyan dito sa kantin ah.
Baon ko to. Nanawa na ako sa mga pagkain dito sa kantin kaya ako na mismong gumawa ng snack ko. Magandang idea yan ha. Mas tipid pa kasi ang mahal ng mga pagkain dito. Kung ako sa'yo, magsimula ka na ring magbaon ng sarili mong pagkain. Kaso wala naman akong time para dyan. Breakfast pa nga lang, hirap na ako i-prepare, baon pa kaya. Pero try kong gawin yan para makatipid din no. Lalo na nag-iipon din kami ngayon ni Mark para sa kasal namin. May date na kayo? Ang plano namin mga next year. Pero bago yun, syempre dapat magkaroon muna ng bridal shower, no? Siguro baka mga ilang buwan bago yung kasal. Bridal shower? At bakit ikaw ang nagde-decide niyan? Hindi ba traditionally yung maid of honor dapat ang nagpaplano niyan? Kasi supposedly, surprise yung shower para sa bride, di ba? Wala naman ako aasahan sa kapatid kong yun eh. Kaya ako na nagplano para sa sarili kong bridal shower. Isa pa, ako lang din naman ang gagastos nun. Sabi ko kasi sa'yo, ako na lang gawin mong maid of honor eh. Eh di sana hindi ka nagagastos, mas so surprise ka pa. Naipangako ko na kasi yun sa kapatid ko. Ako rin kasi ang maid of honor niya nung kinasal siya eh. Tsaka instead na bridal shower for the girls only ang mangyayari, magiging wedding shower yung event. Para lahat ng family and friends kasali. Pwede rin naman yan, lalo na kung nagtitipid kayo. Halo-halo din naman kasi ang mga friend namin. Mahirap paghiwalayin ng babae at lalaki. Alam mo namang one of the boys ako nung kabataan ko, di ba? Tsaka ayaw mo nun? Magkakasama kayo ni Lino sa party? Tungkol pala dyan. Wala na kami ni Lino. Ha? Teka. Wala na kayo? Oo, Kailan pa? nung nakaraang linggo pa. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin kagad? Oh my gosh, okay ka lang ba? Okay lang naman ako. Mahirap yung ginawa kong desisyon pero wala na akong choice eh. Tuluyan ang nagbago si Lino. Nagpalamon siya sa problema niya kaya ako na ang bumitaw. Nakakalungkot naman. Kala ko talaga tuluyan na siya nagbago eh. I mean, ibang-iba na siya ngayon eh. Hindi na siya katulad nung college pa lang kami. Kahit kasi gaano pa kaganda yung ugali ni Lino, nasasapawan yun ang mga problema niya sa pamilya eh. Hindi niya kayang kontrolin yung nararamdaman niya. Normal na Lino siya kapag walang alak. Yun yung Lino na minahal ko. Pero kapag nakainom na, nag-iiba na siya. Lumalabas na yung mga nakatagong emosyon niya. Nakakagawa na siya ng mga bagay na hindi ko inaasahan na kaya pala niyang gawin. I'm sorry ha. Ako may kasalanan nito eh. Dapat pala hindi ko na lang siya pinakilala sa'yo. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman alam kung ano pinagdadaanan ng mga tao sa paligid mo. Masaya naman ako na nakilala ko si Lino. Kahit papano, na-enjoy ko yung company niya. Sana nga lang, ma-resolve niya na yung problema niya sa papa niya. Kapag ba naayos na niya yung issue niya sa papa niya, may chance pa ba na magkabalikan kayo? Hindi ko alam. Kung ako yung tatanungin, gusto ko sana. Pero sa ginawa ko, yung iniwan ko siya sa kalagitnaan ng laban niya, kung kailan lugmok siya, sa tingin ko hindi na kami magkakabalikan ulit. Tinalikuran ko siya eh. May intindihan naman niya siguro yun. Ako, naintindihan kita kung bakit mo yun nagawa kasi paulit-ulit na nangyayari sa'yo yung mga ganong bagay eh. Wala ka nang ibang natanggap mula sa mga naging boyfriend mo kundi sakit ng ulo. Nakakapagod din kasi minsan. Pero kumusta ang estado niyong dalawa? In good terms ba kayo o hindi na talaga kayo nag-uusap? Maayos naman yung naging hiwalayan namin. Nasabi ko sa kanya yung rason kung bakit ko yun nagawa. Sana, okay kami kahit magkaibigan lang muna. Sana nga okay pa rin kayo kasi invited din siya sa wedding shower namin eh. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko pareho naman kami nga attend kahit ganun yung nangyari sa amin. Sana nga hindi maging awkward kapag nagkita ulit kayo. 4 na buwan ang lumipas bago naganap ang wedding shower ni Tati at ng kanyang mapapangasawa. Noong mga panahong yon ay nagdadalawang isip ako kung pupunta ba ako o hindi. Hindi ko kasi alam kung kaya ko bang harapin si Lino noon dahil tiyak na magkikita kami sa okasyong yon. Simula noong naghiwalay kaming dalawa, ay wala na kaming balita pa sa isa't isa. Wala na rin kasi akong contact noon sa mga kaibigan niya. Isa pa ay nahihiya akong mag-reach out dahil parang nawala na ako ng karapatan sa kanya simula nung
iniwan ko si Lino. Sa huli nag-decide akong pumunta pa rin sa wedding shower ni Tati dahil alam kong magtatampo sa akin ang kaibigan kong yon kapag hindi ako umattend, lalo na't isa pa man din ako sa mga bridesmaid niya. Maaga ako nagpunta sa lugar na pagdadausan ng wedding shower dahil tumulong akong maglagay ng mga panamuti sa venue. Sobrang on edge ako ng gabing yon dahil alam kong anumang oras ay maaaring dumating si Lino at ayokong mabigla sa muling pagkikita naming dalawa. Lumipas nga ang ilang oras, nasa kalagitnaan na kami ng selebrasyon. Nang dumating si Lino, ibang-iba na ang itsura niya. Balbasarado na siya at may kahabaan na ang buhok nito. Ang dating baby face niyang mukha ay rugged nang tingnan nung araw na yon. Nagulat ako sa malaking pagbabago sa itsura nito pero mas nagulat ako sa naramdaman ko nang muli ko siyang nakita. Nandun pa rin ang pagtingin ko sa kanya, nagpalitan lang kami ni Lino ng ngiti noong nagtagpo ang mga tingin namin. Pareho naming tinapos ang okasyon bago namin kinausap ang isa't isa. Tati, mauna na ako ha. Uwi ka na ba? Oh, okay, sige. Uy, salamat sa pag-attend ha. May masasakyan ka ba pa uwi? Magbubuk na lang ako. Okay, mag-iingat ka sa pag-uwi ha. Message mo ako kapag nakauwi ka na ha. Sige, enjoy kayo ha. Congratulations ulit. Uy, salamat. Salamat talaga. Pasok na ako sa loob ha. Georgette, uwi ka na ba? Oo. Medyo late na rin kasi. May sasakyan ka ba pa uwi? Ihatid na kita. Naku, wag na. Salamat na lang. May dadaanan pa kasi ako. Okay, sige. Kumusta ka na? Heto, katulad pa rin ng dati. Stress sa dami ng workload at deadlines. Mas gumaan siguro yung buhay mo nung naghiwalay tayo, no? Sakto lang naman. Ikaw, kumusta ka na, Lino? Ang laki na ng pinagbago mo ah. Kung tinatanong mo kung maayos ba ang buhay ko ngayon, katulad pa rin actually ng dati. Magulo pero nakakaraos pa rin naman araw-araw. Yung sa inyo ng papa mo? Wala pa rin nagbago. Kung ano ako para sa kanya, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Parang hangin. Mabuti nga ang hangin, nararamdaman eh. Ako, wala. Wala ng pag-asa. I'm so sorry. Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala ka namang kinalaman sa problema ng pamilya namin. Iniwan kita kung kailan kailangan mo ng masasandalan. Sorry kung tinalikuran kita, Lino. Naiintindihan ko naman yung ginawa mo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Wala kang kasalanan. Karapatan mo yun. Ang totoo niyan, nakahinga ako nung naghiwalay tayo. Nakahinga? Sa paanong paraan? Nakahinga ako kasi alam kong hindi ka na mahihirapan dahil sa akin. Nakahinga ako kasi hindi ka na madadamay pa sa gulo ng pamilya namin. Ikaw na nga yung sinaktan ko pero hanggang sa huli, kapakanan ko pa rin ang iniisip mo. Dahil nga katulad ng pangako ko sa'yo, hindi ako magiging katulad ng mga ex-boyfriend mo. Yun nga lang, sa hiwalayan lang din pala mauuwi yung relasyon natin. Sorry kung hindi ko yun napanindigan. Siguro, sign din yon na pareho tayong hindi handa para sa relasyong inaasahan natin. Pero aaminin ko, na-miss kita. Ako rin, na-miss kita. Minsan, binabalikan ko yung mga masasayang araw na magkasama tayo. Napapaisip ako ng, what if nagstay ako? What if hindi ako bumitaw? May magbabago kaya? Sa tingin ko, wala. Walang magbabago kasi yung pakikipag-iwalay mo sa akin ang nagsilbing eye-opener sa buhay ko. Eye-opener? Paano? Narealize ko na hindi pwedeng ganito na lang ako palagi. Hindi ako makakaahon mula sa pinagdadaanan ko kung ako mismo ang nagtutulak sa sarili ko para malunod. Noong nakipag-iwalay ka sa akin, narealize ko na kailangan ko nang harapin tong problema ko. At kung sakali mang wala na talagang chance na maayos pa ang pagsasama namin ni Papa, kailangan ko nang tanggapin yun. Good luck. Dalangin ko na ano man ang maging outcome nitong pagharap mo sa problema mo, sana makayanan mo. Hindi ko naman tuluyang isinasara yung pinto ko sa'yo eh. Kapag kailangan mo ng makakausap, nandito pa rin ako para makinig. Kahit bilang kaibigan, handa kitang suportahan. Ang ibig bang sabihin nito, pwede pa rin tayo maging magkaibigan? Oo naman. Seryoso ka? Oo.
Kaibigan lang muna. Salamat. Dahil friends na tayo, baka naman pwede na kitang ihatid. Walang mali siya. Sige na nga, hatid mo na ako. Medyo mahal din pag nag-book ako pa uwi eh. Tara, doon ako banda nakapark. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na magiging maganda ang araw na yon para sa akin. Akala ko noon ay mauwi sa awkwardness ang muling pagkikita namin ni Lino, pero kabaliktaran nito ang nangyari. Sobrang nag-enjoy ako sa party na nangyari dahil kay Lino. Napainom nga ako ng wine nang wala sa oras. At for the first time ay nakasalo ko si Lino sa inuman. Taliwas sa inaasahan ko ay nakontrol naman ni Lino ang alkohol na iniinom nito. Nagulat nga ako dahil maaga siyang tumigil sa pag-inom. Hindi siya nagwala o nakipag-away na ayon sa mga kaibigan niya ay bago lang sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba nandun ako kaya naging maayos siyang kasama sa inuman o baka naman tuluyan na talaga siyang nagbago. Kung yun man ang nangyari ay masaya ako para sa kanya, Papa Dudut. Dahil sa muling pag-uusap namin ni Lino ay nanumbalik ang koneksyon naming dalawa. Nagsimula muli kami bilang magkaibigan at aaminin ko na iba ang naging pagsasama namin ng time na yon kumpara nung magkasintahan pa kami. Naging mas open sa akin si Lino at minsan ay sa akin pa siya humihingi ng advice at nagtatanong kung ano ba ang dapat at tamang gawin kapag hindi siya makapagdesisyon. Kaibigan ang naging turing niya sa akin at naramdaman ko ang kaginhawahan nung sa wakas ay nagsimula na niya akong pagkatiwalaan. Isang bagay na hindi ko naramdaman noong boyfriend ko pa siya. Dahil sa pagiging open sa akin ni Lino ay unti-unti kong nalaman ang totoong kwento ng kanilang pamilya. Papa Dudut, noong naging kami ni Lino ay naka-close ko na rin ang mga kaibigan niya. Nung nalaman nila ang hiwalayan sa pagitan naming dalawa ay naging concerned din sila sa akin. Pero nung nakita nilang okay naman kami sa isa't isa ay nanatili kaming magkaibigan kahit na may pinagdaanan kaming dalawa ay natuwa sila. May pagkakataon nga noon na ini-invite pa ako ng mga kaibigan ni Lino na lumabas para magkape o mamasyal sa ibang lugar. Minsan ay may mga pagkakataon na tinutokso nila kami na magkabalikan na lamang dahil parang wala naman daw nagbago sa aming dalawa. Pero ang hindi nila alam ay mas naging komportable kami ni Lino sa isa't isa. Simula noong naging magkaibigan lang muna kami. Wala na kasi yung pressure ng magpa-impress sa bawat isa dahil wala na kaming romantic relationship na pinangangalagaan. Sa mga sumunod na buwan ay nakita ko ang pagbabago sa ugali ni Lino. Unti-unti siyang bumalik sa dating siya. Pero katulad ng sinabi ko, hanggat hindi naaayos ang gusot sa pagitan nilang dalawa ng kanyang ama, ay wala talagang pagbabagong mangyayari. Muling pinaalala sa akin ni Lino ang rason kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya nung muli siyang nagpalamon sa espiritu ng alak. Nagkaroon noon ng birthday party ang isa sa mga kaibigan nito sa Tagaytay. Naimbitahan ako sa okasyon na yon at doon ay nagkaroon ng inuman. Napunta ang usapan ng grupo sa pagiging single parent dahil ilan sa mga kasamahan namin ay may mga anak na. Medyo sensitive ang topic na yon para kay Lino at na-trigger ang personal issues nito. Dala na rin ang kalasingan ay nagkaroon ng misunderstanding si Lino at isa sa mga kaibigan niya. Nag-init ang ulo ni Lino at nagwala siya sa puntong hindi na siya maawat ng mga lalaking kasama namin doon. Ang palitan ng masasamang salita ay nauwi sa pisikalan. Kinailangan na lang umuwi ng isa sa kanila para matigil na ang mga gulo. Matapos ang nangyaring away ay naiwan si Lino sa pangangalaga ko habang nagpapalamig ito ng kanyang ulo, Papa Dudut. Aw! Aray! Sorry. Masakit ba? Medyo mahapde. Ang bigat ng kamay mo eh. Malamang mahapdi. Singsing ba naman ang tumama dyan sa mukha mo eh? Oh, wag mong iiwas yung mukha mo. Lilinisin ko yung sugat. Pasensya na kanina.
Hindi ko napigilan yung sarili ko. Akala ko ba nagbago ka na? Sa dami kasi ng pwedeng pag-usapan, bakit sa magulang pa napunta yung topic? Hindi naman nila sinasadya yun eh. Siyempre, matatanda na tayo. Hindi na bago yung topic na yun sa atin. Lalo na yung iba sa mga kasama natin ay may anak na. Nakaka-personal lang kasi. Pinersonal mo kasi. Nakikipagbiruan lang naman sila tapos ikaw tong napikon. Sino hindi mapipikon dun? Sinabihan ako hindi ako mahal na magulang ko. Expression kasi yun. Masyado mo naman kasing sineryoso. Kung sa bagay, wala ka kasing social media, kaya hindi mo alam kung ano yung mga trending na mga joke ngayon. Kahit na biro yun o expression online, hindi pa rin yun maganda. Masyado silang insensitive. Gets naman kita, pero hindi violence ang solusyon sa mga ganong bagay. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa'yo. Huwag ka sa akin humingi ng tawad. Doon ka mag-sorry sa taong nakasuntukan mo, pati na rin sa may birthday ngayon. Oo na. Georgette, Oh, alam mo bang papasboy ako noon? talaga? Nung bata ako, mas close kami ni Papa. Ako yung laging kasakasama niya kahit saan siya magpunta. Lagi nga niya ako sinasama sa trabaho niya noon eh. Si Kuya naman, sila ang close ni Mama. Ano ba kasing nangyari? Paano kayo nagkaroon ng alitan ng papa mo? Nahuli ko siyang may ginagawang kalokohan. Bispiras ng Pasko noon. Pagkatapos kumain ng Noche Buena, nagsitulugan kami kagad kasi pagod. Ako, naiwan akong gising kasi may kausap ako sa phone. Tapos, napansin ko si Papa na lumabas ng bahay. Sinilip ko siya mula sa bintana ng kwarto ko. Nagtaka ako kasi 2:00 na noon. Tapos, imbis na gumamit ng sasakyan, naglakad lang siya. Anong ginawa mo? Sinundan mo siya? Oo, lumabas ako. Sinundan ko siya kasi gusto kong malaman kung saan siya pupunta ng ganong oras. Pagdating sa pangatlong kanto mula sa bahay namin, isang kotse yung nilapitan niya tapos sumakay siya sa loob. Sino naman yung nasa loob ng kotse? Babae. Tinted yung mga salamin ng sasakyan pero nung binuksan ni Papa yung pinto, bumukas din yung ilaw sa loob. Nakita ko na babae yung nagmamaneho. Hindi ko na alam kung anong ginawa nila sa loob kasi pagkasara ni Papa ng pinto, namatay din kagad yung ilaw. Babae niya ba yun? Yun din ang naisip ko eh. Pero hindi ko na sila inantay kasi baka mahuli ako. Bumalik ako sa kwarto saka hinintay si Papa na bumalik. 30 minutes din siyang nawala. Kung ano man ang ginawa nila sa kotse, hindi ko na alam. Tinanong mo ba siya kung sino yung babae? Hindi na. Kasi nasagot kagad yun nung umaga. Nung araw ng December 25, lalabas sana kami buong pamilya. May nakaset na dinner para sa amin sa labas na nireserve ni Mama. Kaso, hindi sumama si Papa dahil masama raw ang pakiramdam niya. Tumuloy kaming 3. Matapos kumain, mas nauna ako umuwi kasi gusto raw mag-shopping ni Mama. Sinamahan siya ni Kuya tapos ako naman, dumiretso na sa bahay na may dalang takeout para kay Papa. Pag uwi ko, alam mo kung anong nadatnan ko? Ano? Si Papa at yung babae na nakita ko sa kotse, magkasama sila sa bahay, sa mismong kwarto nila ni Mama. Oh my gosh! Dinala niya yung babae sa bahay niyo? Hindi ko nga alam kung bakit niya naisip na gawin yun eh. Siguro dahil lang napag-usapan, mga 9:00 ng gabi pa kami makakauwi. Pero dahil mas maaga ako nakauwi, hindi niya inaasahan na mahuhuli ko sila. Eh anong ginawa mo? Sinumbong ko siya. Alam ko may chance na masira ang pagsasama nila Mama at Papa sa ginawa ko. Pero nagsumbong pa rin ako. Kasi sobrang dismayado ako noon sa Papa ko. Mula nung araw na yon hanggang matapos yung buwan, bago magpalit ng taon, parang naging giyera na sa loob ng bahay. Lahat nag-aaway na. As in lahat kami na literal. January 1st, nakita na lang namin si Mama na walang buhay. Nag-suicide siya. 16 years old lang noon si Lino noong nangyari ang trahedyang yon sa pamilya nila. Simula noon ay hindi na raw bumalik sa dati ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ama. Sinisisi siya ng tatay niya sa pagkamatay ng kanilang ilaw ng tahanan. Maging ang kuya niya ay nagkaroon din ng galit noon sa kanya. Nilayuan si Lino ng kanyang tatay at pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pag-iitsapwera sa kanya sa sarili niyang pamilya. Bilang isang binatang nawala ng ina, ay mahirap para kay Lino na maging ang kanyang ama ay itinakwil siya. Kaya naman naiintindihan ko na siya kung bakit sa ganong direksyon napunta ang buhay niya.
Nang gabing yon ay buong magdamag kaming nagkwentuhan ni Lino tungkol sa naging buhay niya. Yun ang isang bagay na hindi niya nagawa sa relasyon namin, kaya naman nagpasalamat ako sa kanya na sa wakas ay pinagkatiwalaan na niya ako. Marami akong nalaman tungkol sa naging relasyon nilang mag-ama. Matapos mamatay ang mama nito, halos 1 taon din pala noong walang kibuan sina Lino at ang papa niya. Ganon din ang kuya niya sa kanya, hindi siya kinikibo. Si Lino kasi ang sinisisi nila sa nangyari sa kanilang ina. Pero kalaunan ay natutunan din naman siyang patawarin ang kanyang kapatid. Yun nga lang, ang kanyang papa kailanman ay hindi na siya pinatawad. Sa mga sumunod pang mga taon ay nagsimulang maikumpara si Lino sa kanyang nakatatandang kapatid. Mas lalo raw naramdaman ni Lino noon kung paano ang mag-isa sa buhay. Walang kakampi, walang masasandalan. Kaya naman noong kabataan ni Lino ay naging rebelde siya. Lagi siyang naipapatawag sa dean's office. Ilang beses siyang nasususpend dahil laging napapaaway at pumapasok sa klase ng lasing. Pero ang lahat ay nagbago nung dumating sa buhay niya si Tati na noon ko lang nalaman ay naging ex-girlfriend pala ni Lino. Oo, naging boyfriend ko nga si Lino nung college kami. Bakit hindi mo sinabi sa akin? All this time hindi ko alam may past pala kayong dalawa. Parang hindi naman kasi kailangan sabihin yun eh. Para saan pa? Matagal nang nangyari yun, kaya hindi ko na kailangan ungkatin pa yun. Pero kahit na, magkaibigan tayo, dapat aware pa din ako dun. Sorry ha, kala ko naman kasi hindi na big deal yun eh. Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Nagulat lang ako nung nagsabi sa akin si Lino na ikaw pala ang dahilan kung bakit pilit niyang binago ang buhay niya. Nung naging magkaibigan kami, paglipas ng mga ilang buwan, tsaka niya ako niligawan. Pareho kaming medyo pasaway nun eh, kaya parang compatible kaming dalawa. Ayun, di sinagot ko siya. Nagtagal ba kayo? Hindi, 1 buwan lang yata yung naging relasyon namin. Parang hindi mo nga matatawag na relasyon yung nangyari eh. Kaya nga hindi ko na sinabi sa'yo kasi parang wala namang saysay yung parting yun ng buhay namin. Malaki raw ang naitulong mo kay Lino nung time na yon. Ikaw lang yung naging kakampi niya nung panahong tinalikuran siya ng pamilya niya. Nakakaawa nga siya nun eh. Isipin mo, namatayan ka na ng ina. Ikaw pa yung sinisisi ng tatay at kapatid mo sa pagkawala niya. Kaya nga eh. Bigla tuloy akong naawa sa kanya. Pero bakit naman kayo naghiwalay? Bakit 1 buwan lang yung naging relasyon ninyo? Hindi kami swak eh. Compatible lang kami sa ugali noon. Pero magkaiba kami ng direksyon na tinatahak. Iba yung goal niya sa goal ko. Iba yung hilig niya sa hilig ko. Hindi talaga kami pareho ng vision sa buhay. Kaya naisip namin na maging magkaibigan na lang. Mabuti na lang kahit paano, kahit parehong bulakbol, nakapagtapos naman kami ng maayos. Paano mo naman siya nabago? Nabago? Hindi ko siya binago. Siya mismo ang gumawa nun sa sarili niya. Siguro nga ang naging role ko lang nun maging inspirasyon. Mula sa pagiging bad boy, inayos niya yung buhay niya para sa akin. Hindi ko naman siya pinilit kusa lang niyang ginawa yun. Alam mo, si Lino kasi kahit na palaaway yun, kahit na matapang at kinatatakutan siya noon, deep inside may mabuting loob yung taong yun Naging bato lang yung puso niya dahil sa nangyari sa kanya. Pero mabuti siyang tao. Ang problema nga lang, kahit anong pilit ang gawin niyang pagbabago, nahihila talaga siya pabalik dahil sa pagiging matigas sa kanya ng tatay niya. After college, anong nangyari sa kanya? Ayun, nagkanya-kanya na kami pagkatapos gumraduate. Sa mga sumunod na taon, wala na akong nabalitaan sa kanya Naging busy na rin naman kasi ako sa paghahanap ng trabaho noon. So paano kayong naging close ulit? Mga 3 or 4 years ago yata nung nagkita ulit kami. Alam mo, ang laki ng pinagbago niya. Sobrang successful na niya. Ibang-iba na siya compared nung college kami. Ang kwento niya sa akin, tinulungan daw siya ng kapatid niya para makahanap ng trabaho. Kaya nga nung pinakilala ko kayo sa isa't isa, akala ko naman wala nang problema. Kasi ako, nagawa ko namang alisin yung masamang ugali ko Kaya akala ko ganun din siya. Yun pala, front lang yung pagiging green flag niya. Parang ganun na nga yung nangyari. Para siyang bahay na maganda sa labas, pero sa loob sobrang gulo.
Pero tama yung sinabi mo na mabuting tao si Lino. Ramdam ko yon. Ang gusto ko lang malaman, anong klaseng trauma ba kasi ang inabot niya sa tatay niya para magkaganon si Lino? Ay nako, grabe yung tatay niyang yun. Kahit siguro mamatay si Lino, walang pakialam yung tatay niya eh. Mabuti nga nandyan yung kuya niya na laging nagbabantay sa kanya. Ay, paano kaya natin siya matutulungan, no? Alam mo, suporta lang ang kaya nating ibigay sa kanya kasi siya lang mismo makakatulong sa sarili niya eh. Either tanggapin na lang niya na kahit kailan hindi na siya mamahalin ng tatay niya o magpapatuloy siya sa ginagawa niyang pagsira sa buhay niya para lang magpapansin sa sarili niyang ama. Papadudot na pagtanto ko na hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay totoo. Best example na doon si Lino na sa unang tingin ay para bang napaka-successful niya sa buhay. Akalain mong nasa kanya na ang lahat pero kapag nakilala mo siya ay marami pala siyang tinatagong sugat mula sa kanyang nakaraan. Mahirap husgahan ang isang tao na ang tanging nais lang naman ay ang pagkalinga at pagkilala mula sa sarili niyang mga magulang. Nahabag ang loob ko para kay Lino at sa parehong pagkakataon ay humanga ako dahil kahit papaano ay nakaya niyang dalhin ang mga problema niya ng ilang taon. Nakonsensya din ako na sa halip na tulungan at sasamahan ko siya sa mga problema niya ay iniwan ko pa siya. Medyo selfish ako sa part na yon pero nung nalaman ko ang totoong kwento ay handa naman akong suportahan siya sa pagharap niya sa kanyang problema. Buwan ang lumipas na natiling matatag ang pagkakaibigan namin ni Lino. Parang ang walang nagbago sa samahan namin. Kung ano kami noong magkasintahan pa lamang kaming dalawa ay ganun pa rin ang turingan namin kahit na magkaibigan na lamang kami. At ang kaibahan nga lang ay wala na kaming anumang romantic feelings na ipinapakita para sa isa't isa. Kapag hindi nakainom ay maayos namang kasama si Lino. Sana nga ay hindi na lang naimbento ang alak nang sa ganon ay hindi lumabas ang ibang ugali nito. Masyado na kasing malala ang anger issues ni Lino na lalong natitrigger kapag nahaluan ng alak ang sistema niya. Masyado siyang sensitive sa mga bagay kapag lasing na at yon ang ikinababahala ko tuwing tumitikim ng alak si Lino. Kaya naman bilang kaibigan ay sinubukan kong gawin ang lahat para maiwasan nito ang pag-inom ng alak. To be fair ay willing naman si Lino na baguhin ang pagiging palainom niya. Yun lang ang tanging maitutulong ko sa kanya dahil wala naman akong ibang magagawa pagdating sa problema nilang mag-ama. Noong sinabihan ko siya na gusto ko siyang tulungan, at least kahit na anger management lang niya, ay nakita ko naman ang kooperasyon niya sa akin. Umiwas siya sa alak at hindi na siya noon lumalabas para magwalwal. Ang ginawa namin ay uminom na lamang kami ng kape sa labas at naging misyon na naming dalawa ang tikman ang lahat ng kape sa buong Metro Manila. Occasionally ay tumitikim pa rin naman si Lino ng alak lalo na kapag may gatherings o okasyon. Pero kapag kasama niya ako ay nalilimitahan lamang ito at nasasabi sa akin ni Lino na ang dahilan kung bakit siya nalulong sa alak ay yun na lang daw kasi ang tanging paraan para maibsan ang tampo at sakit na nararamdaman nito sa kanyang ama. Kahit paano papadudot ay kasama ang mga kaibigan sa inuman ay naramdaman niya ang halaga niya bilang isang tao at naiintindihan ko yon. Pero dahil kasama na niya ako, kahit papaano ay ako na ang pumawi sa lumbay na nararamdaman nito. Halos kalahating taon ding iniwasan ni Lino ang pag-inom ng alak. Unti-unti bumalik nga si Lino na nakilala at minahal ko. Unti-unti ay nakita ko ang pagbabago sa buhay nito. Mula sa lalaking punong-puno ng hinanakit sa buhay, ay naging masiyahin at mas open na siya sa mga tao papadudot. Kasabay noon, ay muling nanumbalik ang pagtingin ko para sa kanya.
Ang naramdaman kong yon ay mas umigting pa nung sa wakas. Matapos ang mahabang panahon ay naisipan akong dalhin ni Lino sa kanilang bahay para ipakilala sa kanyang ama. Lino, sandali. Bakit? May problema ba? Kinakabahan ako eh. Sigurado ka ba talagang gusto mo kong ipakilala sa papa mo? Oo naman. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at bigla mo kong dinala dito sa bahay niyo? Gusto kong patunayan kay Papa na may mga tao nagmamahal sa akin. Di katulad ng lagi niyang sinasabi na wala raw tao magtitiwala sa akin dahil hindi raw ako marunong tumanaw ng utang na loob. Natatakot ako. Wala kang dapat ikatakot. Mabait naman si Papa eh. Sa akin lang hindi. Halika na. Pa? Ayun siya, halika. Pa, magandang gabi po. Kumain na po ba kayo? May kasama pala ako. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo. Ito po si Georgette, kaibigan ko. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Ito po, may inuwi kaming pagkain para sa inyo. Kumain na ako. Ganun po ba? Ilalagay ko na lang po to sa ref para may kainin kayo mamaya sakali magutom kayo. Pwede nyo rin po itong gawing almusal bukas. Hindi na kailangan. Ipinagluto na ako ng kuya mo bago siya umalis. Masarap po yung binili ni Lino na pagkain para sa inyo. Paborito nyo raw po yun. Sabing tapos na akong kumain. Ano bang hindi nyo maintindihan doon? Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kayo kailangan para dalhan ako ng pagkain. Saka sino ka ba sa tingin mong babae ka para pilitin ako na kumain? Wag naman po kayong ganyan sa bisita ko. Wala ka na bang ibang sasabihin? Di mo ba nakikita na may ginagawa ako? Lumayas ka na sa harapan ko. Kita mo, Georgette? Ganyan ako kamahal ng tatay ko. Magsisimula ka na naman ba? Kung umuwi ka lang dito para guluhin ako, mabuti pang umalis ka na lang ulit ng bahay. Hindi kita kailangan dito. Kahit naman sana ngayon lang. Magkunwari kayo nag-aalala kayo sa akin. Ilang araw ako hindi umuwi. Hindi niyo man lang ba ako tatanungin kung saan ako galing? Bakit naman kita tatanungin? May magbabago ba? Lino, umalis na lang kaya tayo? Hindi. Nandito na tayo. Tapusin na natin to. Lino! Siguro nga pa, walang magbabago. Kahit anong gawin ko, kahit patayin ko pa ang sarili ko, hindi na magbabago yung puso nyo. Sa mahabang panahon, pinanghawakan ko yung alaala natin. Pinanghawakan ko yung amang kinalakihan ko na mabait, na may pangunawa, na mapagpatawad. Umasa ako na balang araw, kapag naghilom na ang lahat ng sugat, matatanggap niyo ulit ako bilang anak. Pero mukhang wala na talaga. Wala na tayong pag-asa. Kailanman hindi na maghihilom tong sugat na ginawa mo sa pamilya natin. Kasalanan mo lahat na nangyari. At gusto kong pagdusahan mo yon hanggang mamatay ako. Kasalanan ko ba talaga? Ako ba talaga yung sumira sa pamilya natin? Lino, huminahon ka! Sawa na ako eh. Pagod na akong sisihin ang sarili ko. Buong buhay ko, sarili ko pinanagot ko sa pagkakasira ng pamilya natin pa. Pero kung isipin, wala naman talaga akong kasalanan eh. Ang ginawa ko lang naman, sabihin kay mama yung totoo. Anong napala mo sa pagsabi ng totoo? Hindi ba namatay ang mama mo? Ikaw ang dahilan ng lahat. Kaya huwag kang umasta na parang wala kang ginawa para mamatay siya. Hindi ako pumatay kay mama. Ikaw! Ikaw mismo pumatay sa kanya. Hindi niya kinaya yung sakit dahil sa ginawa niyong panloloko. Kaya siya nagpakamatay. Kayo ang dahilan ng lahat. Anong sabi mo? Huminahon lang po kayo. Napakawalang kwenta mo talagang hayop ka. Anong gagawin niyo? Sasaktan niyo ako? Sige, saktan niyo ako. Total manid na ako sa lahat ng sakit eh. O eto, ilalapit ko sa inyo ang mukha ko. Gawin mo gusto mong gawin. Gusto mo ako sutukin? Sige, gawin mo! Lino, sandali lang naman po. Tama na yan! Ang lakas ng loob mong pagbintangan ako. Lumayas ka rito. Matagal na panahon. Sinalo ko lahat ng galit mo sa akin. Sa loob ng 14 na taon, hinayaan lang kita. Pero ito na yung huli. Hindi mo na ako masasaktan ulit. Alam mo kung paano? Ngayon tatanggapin ko na simula nung araw na namatay si mama, nawalan na rin ako ng ama. Salamat at pinagtiisan mo ako ng mahabang panahon.
Makakaasa ka na hindi mo na ako makikita ulit! Alam kong labis-labis ang galit na nararamdaman ni Lino nung umalis kami ng bahay nila. Sakay sa kanyang kotse ay ipinaharurot niya ito palayo. Tahimik lamang siya buong biyahe pero ramdam ko ang pagpipigil nitong sumabog. Nung tanungin ko siya kung okay lang ba siya, ay doon na siya nagsimulang umiyak. Umagulhol siya na parang bata papadudot. Nung mga panahon na yon ay ramdam na ramdam ko ang sakit na pinagdadaanan ni Lino. Maging ako ay nangilid ang luha sa mga mata dahil nasaksihan ko mismo kung papaano itinuring si Lino na parang basura ng kanyang sariling ama. Mapalad ako na nabiyayaan ako ng parehong magulang sa pagmamahal dahil kapag ginanon ako ng sarili kong tatay ay tiyak akong hindi ko rin kakayanin ang sakit. Maya-maya ay habang nasa daan ay biglang pinaharurot ni Lino ang sasakyan nang napakabilis para kung nakasakay sa roller coaster noon sa sobrang bilis ng pagpapatakbo nito. Halos mapunta na sa bibig ko ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Natakot ako para sa buhay ko dahil kapag bumangga ang sinasakyan namin ay sigurado kung hindi lang galos ang matatamo namin. Kinausap ko si Lino ng mahinahon pero parang wala siyang naririnig. Naiyak na ako noon at napadasal sa lahat ng santo dahil sa sobrang takot. Nagmamakaawa ako kay Lino na itigil na niya ang sasakyan dahil mahal ko pa ang buhay ko. Noong nakikita niyang naghahalo na ang luhat sipon sa akin ay sakalang nahimasmasan si Lino. Agad na bumagal ang patakbo nito ng sasakyan at saka siyang muling tumigil sa gilid ng daan para kalmahin ako. Georgette, sorry. Sorry, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba ako patayin? Sorry talaga. Akala ko talaga katapusan ko na. Akala ko mamamatay na ako. Hindi man lang ako aabot sa 30. Sorry na. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko. Pasensya na kung nadamay ka pa. Dinadamayan naman kita sa mga problema mo Pero ibang usapan na yung itadamay mo rin ako sa pagpapakamatay mo. Hindi ako magpapakamatay. Kahit gaano pa kabigat ang pinagdadaanan ko ngayon. Nangako ko sa sarili ko na hindi ko yun gagawin. Anong hindi magpapakamatay? Parang isasalpok mo na tong kotse mo sa kung saan. Nanggigil lang siguro ako na patakbuhin ng matulin tong kotse. Pero wala sa isip ko ang magpakamatay. Nagawa ko lang tumalon sa building dati kasi bata pa ako noon. Tsaka kamamatay lang ni mama kaya akala ko wala nang silbi yung buhay ko. Pero nung tumanda na ako, na-realize ko na hindi dapat basta-basta sinasayang ang buhay. Anong tawag mo sa ginawa mo kanina? Hindi normal yon. Hindi ako naniniwala na nanggigigil ka lang na patakbuhin ng mabilis to. May bala ka talaga. Nadala nga lang ako. Sumobra lang yung adrenaline ko. Kaya napadiin yung tapa ko sa silinyador. Magkahalong galit, lungkot at saya kasi yung nararamdaman ko kanina Kaya siguro hindi ko kagad na proseso. Ang dami mong sinasabi dyan. Ewan ko sa'yo. Bababa na ako. Teka lang, Georgette. Ayoko na dito. Magko-commute na lang ako pauwi. Sandali. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag yung naramdaman ko kanina. Wala akong paki sa'yo. Bahala ka na. Mabilis lang to. Nakaramdam ako kanina ng galit kasi hanggang ngayon, ako pa rin ang sinisisi ni Papa sa pagkamatay ni Mama at sa pagkasira ng relasyon naming dalawa. Lungkot kasi hindi ko na siya habulin. Hindi ko na hanapin yung pagmamahal niya sa akin. Saya kasi sa wakas, nagawa ko na yung matagal kong hinihiling na gawin ko. Ang harapin yung problema na pinagdadaanan ko. Sa wakas, natanggap ko rin sa sarili ko yung totoo. Na wala talaga akong kasalanan. Na hindi akong rason ng lahat na nangyayari sa pamilya namin. Na hindi akong rason ng lahat na nangyayari sa pamilya namin. Hindi akong gumawa ng mali. At alam yun ni Papa.
Wala ka naman talagang kasalanan sa nangyari. Isa ka lang anak na pinatawan ng problema na hindi mo naman dapat daladala. Hindi mo kasalanan na ng babae ang papa mo. Hindi mo kasalanan kung bakit nawala ang mama mo. Wala kang kasalanan sa pagkasira ng pamilya niyo, Lino. Ang tagal bago ko na-realize yan. Hindi ko alam kung bakit naniwala ako kay Papa na akong pinagmulan ng lahat. Dahil siguro gusto mo lang nun makuha ang loob niya. Kaya mo inako yung kasalanan niya. Siguro nga. So paano yan? Mapapanindigan mo ba talaga yung mga sinabi mo sa papa mo? Iiwan mo talaga siya? Yun na lang ang tanging paraan para makawala ako sa tromang daladala ko. Kailangan ko tong gawin para maayos ko na tong buhay ko. Para sa ganun, bumalik ka na ulit sa akin. Hindi ko naman kailangang bumalik eh. Kasi nandito na ako ngayon sa tabi mo. Kasama mo na ako oh. Oo nga, pero bilang kaibigan. Ang gusto ko, bumalik na tayo sa dati. Gusto ko ituloy ulit natin yung nasimulan natin noon. Georgette, maaantay mo ba ako? Yun lang naman talaga ang ginagawa ko ngayon eh. Inihintay ka. Pangako, kapag maayos na ang buhay ko, babalik ako sa'yo. Ibibigay ko relasyon na pinapangarap mo. Yung boyfriend na deserve mo. Pangako? Oo, pangako ko yan sa'yo. Sige, hihintayin kita. Hihintayin kong maayos mo ang buhay mo. Dalangin ko sana kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Malampasan mo lahat para maging masaya ka na rin. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay naisipan naming mag-road trip ni Lino. Nakarating kami sa Rizal at doon ay sabay naming pinagmasdan ng pag-angat ng araw sa likod ng bundok. Nung oras ding yon ay pareho naming napagtanto ni Lino na mahal pa rin talaga namin ang isa't isa. Nangako ko sa kanya na tutulungan ko siya, na hindi ko siya iiwan katulad ng ginawa ko noon. Noong mas minabuti ko na talikuran siya ng mga panahong lugmok siya. Pagkatapos ng araw na yon ay kinausap ni Lino ang kapatid niya tungkol sa plano niyang gawin sa buhay niya. Ipinaalam ni Lino dito na bubukod na rin siya katulad ng kanyang kuya at maiiwan na mag-isa ang kanilang tatay sa bahay nila. Kahit paano ay suportado naman siya ng kanyang kapatid. Nangako ang kuya ni Lino na siya na ang magbabantay sa kanilang ama para sa ganoon ay makapag-focus na si Lino sa sarili niyang buhay. Papadudot ako ang naging saksi kung papaano inayos ni Lino ang kanyang sarili at bumangon mula sa trauma na bitbit niya ng ilang taon. Sobrang proud ako sa kanya ng panahong yon dahil nagawa na niyang bitawan ang mga bagay na nagpapabigat sa kanya. Paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng kaunting relapse. Pero kahit na ganoon ay tuluyan na niyang tinalikuran ang pagiging dependent niya sa alak. Kapag dumarating ang araw na kailangan niya ng masasandalan ay sa akin siya nagpupunta. Ako ang naging kanlungan niya tuwing kailangan niya ng comfort. Tinupad ko ang pangako ko sa kanya na mananatili ako sa tabi niya, lalo na nung dumating yung araw kung kailan isang panibagong problema na naman ang dumating sa buhay ni Lino, Papa Dudut. Papa Dudut, naisip ko noon na baka naman may chance pa na maayos ang pagsasama nila Lino at ng tatay niya. Naisip ko na masasaya pa siguro ang buhay ni Lino kapag nagkaayos sila ng papa niya, kaya sinubukan kong solusyonan ang problema nilang dalawa. Kinonta ko ang kapatid ni Lino para alamin ang kabilang side ng mga pangyayari. Naikwento sa akin ng kuya ni Lino na totoo ngang nag-cheat ang tatay nila. Noong mga panahong yon ay may hinala na talaga ang nanay nila sa ginagawa ng kanilang ama. Pero mahusay na naitago ng kanilang tatay ang ginagawa nitong panloloko. Bukod na lang noong araw na nagkamali ng tansya ang tatay nila, kaya nahuli ito ni Lino na may kasamang babae sa kwarto. Napag-alaman kong may pangatlong kapatid sila Lino. Nagkaroon pala kasi ng anak ang tatay nila doon sa babae niya. At nung nalaman nila ang katotohanan ay 5 years old na ang bata.
Ibig sabihin lang noon ay matagal nang niloloko ng tatay nila ang kanilang nanay. Doon na na-trigger at mas lumala ang depression ng kanilang ina na hindi alam ng magkakapatid na matagal na palang pilit na nilalabanan ng nanay nila. Late na raw nalaman ng magkakapatid na nagpupunta pala sa therapist ang mama nila dahil matagal na itong may anxiety disorder. Hindi na raw pala kasi bago sa kanya ang ginagawang pambababae ng kanilang ama. Noong nalaman ko ang totoo ay nawala na ako ng pag-asa. Hindi na talaga maayos pa ang pagsasama nila Lino at ng kanyang ama dahil tatay na nila mismo ang may problema. Maliban sa pagiging cheater nito ay hindi siya marunong umako sa mga kasalanang ginawa niya. Ang malala ay ipinasa pa niya ito sa anak niya. Ilang linggo ang lumipas, napansin ko na nakakapag-adjust naman na si Lino na mamuhay mag-isa. Isang araw ay humingi siya sa akin ng pabor na samahan siya sa bahay ng tatay niya. Nung araw na sinamahan ko si Lino na kunin ang mga gamit nito sa bahay nila, nagkaroon ako ng chance na kausapin ang tatay niya. Doon ay napatunayan ko kung gaano kalala at kasama ang ugali nito. Oh, anong ginagawa mo rito? Magandang araw po. Nandito na po pala kayo. Akala ko po nasa trabaho kayo eh. Ikaw yung kaibigan ni Lino na pakailamera, di ba? Opo. Ako nga po. Ako po si Georgette. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Sagutin mo tanong ko. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Wala si Lino dito. Hindi na siya dito nakatira. Opo. Alam ko po. Kasama ko siya ngayon. Kukunin lang daw po niya yung iba niyang mga gamit na naiwan. Nandun po siya sa kwarto niya nag-e-empake. Mabuti naman. Sabihin mo, alisin niya na lahat ng kalat niya dito. Sige po. Hindi niyo po ba itatanong kung saan siya nakatira ngayon? Hindi na kailangan. Kung sa bagay, kaya naman na nilino ang sarili niya. Kaya siguro tiwala na kayo na kahit nasa malayo siya hindi siya mapapahamak. Kesa ang lupalop pa ng mundo magpunta ang walang hiyang yun, wala na akong kapake-pake. Gawin niya na lahat ng gusto niyang gawin. Ayoko na magkaroon ng ugnayan sa kanya. Ni isang beses po ba hindi kayo na-curious kung kumusta na ang anak niyo? Kung okay lang ba siya, mga ganung bagay? Para saan pa? Para sa ikapapanatag ng loob niyo. Hindi ba gano'n naman ang mga magulang? Lagi silang nag-aalala para sa mga anak nila kahit matatanda na sila. Ganon po kasi nanay at tatay ko eh. Lagi silang nag-aalala sa akin kahit na matanda na ako. Huwag mo akong itulad sa mga magulang mo. Ay kung sa bagay, yung tatay ko po kasi, mahal na mahal niya ang nanay ko. Hindi niya magagawang lokohin. Naaalibadbaran na ako sa'yo ha. May gusto ka bang tumbukin? Wala naman po. Meron po ba dapat? Hindi ko gusto yung tabas ng dila mong babae ka ha. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Baka di kita matansya. Tandaan mo, nandito ka sa pamamahay ko. Ay, sorry po. Wala naman po akong pinapatamaan kung yun po ang iniisip nyo. Gusto ko lang po kasing ipaalam sa inyo na maayos na ang buhay ni Lino. Masaya ako para sa kanya kasi sa wakas, nakalaya na siya mula sa pagmamalupit ninyo. Ano bang kinakwento sa'yo nung lintik na yon? Na pinagmamalupitan ko siya? Kahit kailan hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay. Physically siguro hindi nyo siya sinasaktan, pero mentally? Emotionally? Grabing mga sugat na iniwan nyo sa kanya ng mahabang panahon. Kahit anong alkohol pa ang inumin niya, yung mga sugat na ginawa nyo sa pagkatao niya, hanggang ngayon, hindi pa yun naghihilom. Kapal ng mukha mong magparatang. Wala ka namang alam sa buhay ng pamilya namin. Para sabihin ko sa'yo, ginawa niya yun sa sarili niya. Hindi. Kayo ang gumawa nun sa kanya. Matanda na po kayo. Sana naman maging accountable naman kayo sa mga kasalanang ginawa ninyo. Kayo yung nagloko. Kayo yung dahilan kung bakit na-depress ang asawa ninyo. Tapos ngayon, kayo din ang dahilan kung bakit hindi maayos ang buhay ng anak nyo. Kayo ang dahilan ng lahat ng yun. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Talaga? Dito mismo sa pamamahay ko? Dito mo talaga ako babastusin? Yan ba tinuro sa'yo ng nanay at tatay mo na ipinagmamalaki mo?
Na makialam sa buhay ng may buhay? Sino ka ba sa tingin mong hayop ka? Isa lang po akong kaibigan na nagmamalasakit. Hindi porket babae ka, palalampasin ko tong kagaguhang ginagawa mo sa akin. Baka gusto mong hindi ka na makalabas dito. Kayang-kaya kitang saktan. Alam ko po yun. Sinaktan niyo nga ang asawa niyo noon eh. Ako pa kaya. Talagang makakatikim ka talaga sa akin. Pa! Huwag niyo sasaktan si Georgette! Kuha ko na. Pinagkakaisaan niyo ako ha. Lumayas na kayo ng babaeng to sa pamamahay ko. Mga walang modo. Yung po talaga ang gagawin namin. Aalis na kami. Pasensya na kung naabala kayo. Ang lakas ng loob mong pumunta rito para bastusin ako. Huwag niyong ipapakita mga pagmumukha niyo sa akin. Lalong-lalo ka na, Lino. Mauna na po kami. Georgette, halika na. Papa Dudut, hindi naman po talaga ako palasagot sa mga taong mas nakakatanda sa akin. Hindi ako confrontational, pero noong time na yon ay para bang hindi na ako nakapagpigil. Alam kong mali yung ginawa ko at hindi dapat ako nakikisali sa gulo ng ibang pamilya. Pero naawa lang talaga ako noon kay Lino. Hindi ko lubos maisip kung paanong nagagawang tiisin ng isang magulang ang sarili niyang anak. Siguro iba-iba lang talaga ang ugali ng mga tao. May mga magulang na itataya ang lahat para sa anak nila at may ilan namang hindi na kayang magpatawad pa at handang kalimutan ang pagiging magulang nila. Nakakalungkot lang na wala na talagang pag-asa pa na magkasundo ang mag-ama. Dahil doon ay nagpatuloy na lang si Lino sa buhay niya kung saan ay patuloy siyang kinasusuklaman ng kanyang ama. Halos isang buwan din ang lumipas simula noong tanggapin ni Lino ang katotohanan yon. Unti-unti ay binuo niya ang kanyang sarili sa tulong ko, ng kanyang kuya at pati na rin ng mga kaibigang nagmamahal sa kanya. Nakita ko kung paanong ang dating Lino na puno ng hinanakit na humihila sa kanya pababa ay parang nagmistulang ibon na naging malaya na sa paglipad. Hanggang sa isang trahedya ang muling dumating sa buhay ni Lino. Isang araw ay nabalitaan na lang namin na patay na ang tatay nito. Pumutok na ugat daw sa utak ang naging sanhi ng pagkamatay at ang balitang yon ang muling nagpabalik sa sakit at sama ng loob na pilit kinakalimutan ni Lino. Lino, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Hindi ka ba uuwi ngayon? Hindi. Dito na lang muna ako. Total, Sabado naman bukas. Walang pasok. Ikaw, baka gusto mong magpahinga muna. Hindi na. Dito na lang muna ako sa tabi ni Papa. Wala kasi magbabantay sa kanya eh. Ilang gabi ka nang walang tulog. Kailangan mo ring magpahinga. Kasi baka mamaya magkasakit ka niyan. Hindi rin naman ako makakatulog eh. Nakokonsensya ako sa ginawa ko kay Papa. Wala kang ginawa. Wala kang kasalanan sa nangyari. Bakit sarili mo na naman ang sinisisi mo sa pagkawala ng papa mo? Iniwan ko siya, Georgette. Ako na lang kasama niya sa bahay. Tapos, iniwan ko pa siya. Hindi mo naman ginusto yun eh. Ang papa mo mismong nagtulak sa'yo palayo. Kahit na. Matanda na si Papa. Dapat kaming mga anak niya na ang nagbabantay sa kanya. Naisip ko tuloy. Kung hindi ko sana siya iniwan, buhay pa siguro siya ngayon. Ruptured brain aneurysm ang ikinamatay ng papa mo. Kahit kasama ka pa niya sa bahay, wala ka nang magagawa sa lagay niya. Namatay siya na may galit sa akin. Hanggang sa huling hininga niya, nanatili sa puso niya yung pagkasuklam sa akin. Hindi ko man lang nahingi yung kapatawaran na gusto ko makuha. Lino, wala kang kasalanan. Wala kang ginawang mali. Tandaan mo yan. Sana, hindi na lang ako nagsalita. Sana, sinarili ko na lang yung nalalaman ko noon. Kung itinago ko na lang sana yung totoo, sana buo pa kami ngayon. May dahilan ng lahat ng nangyari sa buhay mo. Oo, masaklap yung pinagdadaanan ng pamilya nyo. Pero may dahilan lahat yan. At sigurado ko na maghihilom kayo ng kuya mo. Maghihilom lahat ng sugat sa puso mo, Lino. Isa lang naman ang gusto ko mangyari.
Gusto kong maging masaya ang mga magulang ko. Pero ano nangyari? Pareho silang namatay na puno ng hinanakit sa mga puso nila. Siguro tama nga si Papa. Kasalanan ko lahat. Hindi totoo yan. Ano nang gagawin ko ngayon? Pakiramdam ko, wala nang saysay itong buhay ko. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay, Lino. Pwede kang maging isang mabuting ama para sa magiging anak mo. Magiging tapat ka pang asawa para sa babaeng mapapangasawa mo. Patunayan mo sa sarili mo na isa kang mabuting tao. Paano ako magiging ganun ko hindi ko man lang makita sa sarili ko yung mga katangian na yun? Ako, nakikita ko ang mga katangian na yun sa'yo. Patunayan mo na may mga lalaki pa sa mundong to na loyal, na mapagmahal, na kayang panindigan ang pagiging lalaki nila. Ang hirap. Sobrang hirap. Alam kong mahirap. Mahirap mawalan ng magulang. Mahirap tanggapin na wala na sa mundong to ang taong hinahangaan at minamahal mo. Pero ganun talaga ang ikot ng mundo eh. May mga bagay na mangyayari sa buhay natin na magsisilbing aral para mapabuti natin ang sarili natin. Kaya sana, huwag kang mapanghinaan ng loob. Huwag mong sayangin yung mga aral na natutunan mo sa naging karanasan mo. Huwag mong sayangin yung aral na pwede mong maibahagi sa ibang tao. Ang malas ko naman. Naging ganito ang buhay ko. Magpahinga ka na. Sasabihan ko na lang kuya mo na mas agahan niya ang pagpunta rito sa chapel. Siya naman ang magbantay sa papa niyo para kahit paano makabawi ka ng tulog. Salamat. Papadudot, ang mahirap sa mga taong may pinagdadaan ng matinding trauma sa buhay ay hindi mo alam kung ano yung nararamdaman nila sa kasalukuyan. Simula noong namatay ang papa ni Lino ay naging tahimik na lamang siya. Lagi siyang nakatulala at never ko nang nakitang ngumiti pa. Para bang laging napakalalim ng iniisip. Ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para i-comfort siya, pero dumating ang araw na maski ako ay tinutulak na niya palayo. Binigyan ko siya ng panahon para magluksa at hinayaan ko siyang mapag-isa ng ilang linggo. Pero noong kumustahin ko na ulit siya ay nalaman kong bumalik na naman pala siya sa pag-inom ng alak. Pinagbigyan ko siya noong panahon na yon dahil alam kong sariwa pa ang sakit na dulot ng pagkawala ng papa niya. Pero dumaan ang mga buwan at hindi na natigil si Lino sa kanyang pag-inom. Mabigat sa damdamin na unti-unti kong nakikita si Lino na bumabalik sa dati niyang gawi. Wala na ako nagawa noon dahil maging ako ay pilit ng nilayuan ni Lino. Para bang nawala na siya ng pag-asa at tuluyan ng sumuko. Maging ang kapatid at mga kaibigan niya ay hindi niya pinakikinggan. Hanggang sa isang araw ay hindi ko inaasahan na bigla na lang mawawala si Lino. Umalis siya ng walang pasabi at walang paalam sa kahit na sino. Akala namin noon ay nag-out of town lamang siya para palipasin ang pinagdadaanan nito. Pero lumipas sa mga buwan, ni isang balita ay wala kaming narinig mula sa kanya. Nagsimula kaming mag-alala para sa kalagayan nito. Hinanap namin siya at nireport sa pulis, pero ni anino niya ay hindi namin nakita pa. Dito ko na muna tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Kung ano nangyari kay Lino ay malalaman ninyo sa susunod na bahagi. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. May mga pagsubok sa buhay natin na sobrang bigat. Akala natin ay hindi na natin ito kakayanin. Pero mga kabarangay, subukan pa rin nating lumaban kahit na parabang wala ng pag-asang natitira para sa atin. Dahil minsan ang tagumpay na ating inaasahan ay sakalang natin makukuha sa dulo ng bawat pagpupursige natin sa laban. Ika nga sa isang sikat na mobile game ay meron pa rin tayong chance na makaranas ng epic comeback. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig,
buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.